Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2730. Gusto ni Alan na umiyak, ngunit walang luha. Bakit kahit na gumanti ako kay Daryl, hindi siya mapapatay? Ang posisyon ko bilang altar master ay tinanggal na, at ako ay kailangang isipin ang tungkol sa aking mga pagkakamali habang nakaharap sa pader. Hinawakan ni Alan ang mga paa ni Lu Dongbin at umiyak habang nagmamakaawa sa kanya. Saint Master, alam kong mali ako. Alam ko na ngayon, pakiusap, Saint Master, patawarin mo ako. Nagtrabaho talaga ako para sa napakaraming taon na gagawing altar master ng sektang Ryukon. Ayokong talunin lahat ngayon. Gayunpaman, determinado si Lu Dongbin, kahit humarap siya sa pakiusap ni Alan na kapatawaran, umiling siya at sinabi, Alan, masyado kang nakatuon sa paghihiganti, kaya't hindi ka angkop na maging isang altar master. Tumingin ang ekspresyon ng mukha ni Lu Dongbin seryoso habang nagpatuloy sa pagsasalita. Gayunpaman ang iyong pinakamalaking pagkakamali ay huwag pansinin, ang kaligtasan ni Lady Chang'er at pagtuunan lamang ng pansin ang paghihiganti kay Daryl. Si Lady Chang'er ay isang pambihirang babae, mabait siya sa lahat ng nasa mundo. Ano ang gagawin mo kung mayroon man ang mangyari sa kanya? Pagkatapos, itinaas ni Lu Dongbin ang kanyang kamay. Punta ka lang. Buntong hininga. Tuluyan nang nawala ang pag-asa ni Alan habang siya ay tumayo naman. Gayunpaman, nang siya ay tumayo, ang mga mata ni Alan ay napuno ng masamang lamig. Ako ay naging matapat, ngunit mukhang ako ay walang kumpara kay Daryl. Gayon din si Lu Dongbin, dahil hindi ka tumayo sa aking tagiliran, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging ako bilang malupit Saint Master, pasensya na. Tulad ng pag-ikot ni Alan, isang malakas na aura ang sumabog sa paligid niya. Tinaas niya ang kamao at sinuntok si Lu Dongbin sa dibdib. Agad na nagbago ang mukha ni Lu Dongbin. Tinaas niya ang kamay niya at nabuo ang isang layer ng isang protection na kalasag sa harap ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang balak ni Alan ay hindi ganun lang. Tumalikod ulit siya habang tinaas ang kamao at binaba ang isa sa mga lampara sa tabi ni Lu Dongbin. Mayroong 9 na mga ilawan sa sikretong silid na ginamit ni Lu Dongbin para sa kanyang paglilinang. Ang mga lampara ay nakaposisyon ayon sa yin-yang bagwa, tinawag itong bagwa 9 mga ilaw ng palasyo. Sa nakaraang ilang taon, si Lu Dongbin ay mayroong bagong interpretasyon ng mga diskarte sa Taoism. Inimbento niya ang pamamaraan na may bagwa bilang pundasyon, at ang bagwa 9 palas. Ang mga ilawan ay ang susi. Si Alan ay ang altar ng Ryukon Altar Master, kaya't alam niya na ang pagtanggal ng bagwa 9 palas lamps ay haantom sa matinding pinsala para kay Lu Dongbin. Alan, galit at nagulat si Lu Dongbin. Galit na sigaw niya, ano ka ba, anong ginagawa mo? Sabay suntok sa mukha ni Lu Dongbin. Parang mahina ang panloob na lakas ni Lu Dongbin kaysa sa kanya. Medyo nagulo ang tiyan sapagkat iniwan niya ang kanyang pagbubungkal kanina pa. Pagkatapos, siya ay kasangkot sa ang laban kay Daryl. Kaya, nang ilagay ni Alan ang The Bagwa 9 Palas Lamps, ito ay ginulo ang panloob na enerhiya ang kanyang tiyan. Galit na galit siya, hindi niya inaasahan iyon kay Alan, na palaging gumagalang sa kanya, ay patambang nasusugulin siya. Buntong hininga. Hindi tumugon sa kanya si Alan, ang kanyang mga mata ay puno na ng kabaliwan. Kinuha niya ang pagkakataon noong si Lu Dongbin pa rin ay mahina upang mailagay ang natitirang 8 ganap na ilaw. Matapos niyang gawin iyon, malamig na tumawa si Alan at sinabi, Saint Master, kahit na ikaw ay isang Taoism Master, ikaw ay masyadong mababaw ang pag-iisip. Dahil ikaw ay yamakap sa Taoism, na malilinang mo sa illusion virtual world. Tumingin si Alan sa isang calabash sa kanto ng sikretong silid. Ang calabash na iyon ay tinawag na Universo Calabash. Ito ay ang banal na sekta ng santo ng kayamanan. Nabanggit iyon ng mitolohiya nang masira ang langit at lupa. Ang espiritual na item ay lumitaw sa mundo. Nagkaroon ng independyente na puwang sa item na iyon, at ito ay kilala bilang ang Illusion Virtual World. Sinabi na ang Illusion Virtual ay napakalaki ng mundo. Napuno ito ng espiritual na aura at hindi ka panipaniwala din na mapanganib sa parehong oras. Marami na ang tinangka ng matapang na mandirigma na pumasok sa nakaraang ilang libong taon,
Ngunit wala sa kanila ang nakakabalik ng matagumpay nais ni Lu Dongbin na pumasok din sa ilusyon virtual world, ngunit siya ay sumuko dahil wala siyang kumpletong kumpiyansa na gawin ito. Kitang-kita nito ang balak ni Alan sa kanya, hindi niya nais na pumatay ngunit nais niyang bitagin siya sa ilusyon virtual world, ito ay walang takot sa banal na sekta ng santo. Bang! Bang! Matapos siyang magpasya, hindi nag-atubili si Alan, sinuntok niya si Lu Dongbin. Ang panloob na lakas ni Lu Dongbin ay apektado nang wala ang bagwa 9 palas na mga ilawan. Mahina siya at hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Bang! Pinalo niya ng malakas si Lu Dongbin at sinusuntok pagkatapos, isang daing ang narinig. Bumagsak ang katawan ni Lu Dongbin, mapatla ang kanyang mukha, at siya ay hindi kapani-pani walang mahina. Pagkatapos, tumakbo si Alan pasulong at nagbukas ang selyo sa Universe Calabash. Matinding enerhiya ang sumabog mula sa pagbubukas ng calabash at tinakpan ng buo si Lu Dongbin. Kabanata 2731. Sa sumunod na segundo, ang nakasisindak na enerhiya ay sinipsip ang katawan ni Lu Dongbin, at nawala ang tao sa paningin. Ang lalaki ay natrap sa illusion virtual world in the Universe Calabash. Buntong hininga, huminga ng malalim si Alan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay tumaas at nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti bago siya tumawa. Wala nang pakiramdam ng sakit ng puso o awa sa lahat sa kanyang mga mata, malamig niyang sinabi, "Saint Master, ikaw ay hindi ako masisisi. Ikaw ay mananatili sa ilusyon virtual na mundo at iwanan ang banal na sekta ng santo sa akin." Pagkatapos, lumakad si Alan at pumili ng banal na Saint Sect Saint Master token sa lupa. Tapos, lumingon siya sa paligid at nagmarcha palabas ng sikreto sa silid. Pagdating niya sa labas, nag-utos si Alan sa isang disipulo upang tipunin ang lahat sa pangunahing bulwagan. Nang makapasok na sila sa main hall at nakita kung ano ang nasa harapan nila, si Diana, Jet, at ang natitira ay natigilan. Nakita nila si Alan sa Saint Master's robe habang nakaupo siya sa trono, ang kanyang mukha ay napuno ng kayabangan. "Alan." Si Diana ang unang naglabas sa kanya ng saloobin at sinigawan si Alan. "Anong ginagawa mo? How dare you?" Para umupo sa upuan ni Saint Master, naguluhan siya noong si Alan ay inudyukan ng lahat na umatake kay Daryl. Kaya, galit na galit ulit siya nang makita siya sa upuan ng Saint Master. Sumagot din ang lahat bilang pagsang-ayon din kay Alan, bumaba ka ng mabilis. Baliw isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alan nang marinig niya ang pagsaway ng lahat. Tumingin siya sa paligid at sinabi ng mahinahon, "Ako na pumunta sa sikretong silid sa kanya bago ibahagi ng ilan ang balita sa akin." Maraming bago ang Saint Master na interpretasyon sa paglinang sa pagkahiwalay kamakailan. Umalis na siya para sa Lusayon Virtual World, at sa gayon niya iniabot sa akin ang banal na sekta ng santo. Sa ibang salita, ako na ngayon ang banal na santo ng sekta ng Sect Master. Mukha talagang seryoso si Alan sa sinabi niya. Wow! Natulala ang lahat sa main hall nang marinig nila ang mga salitang iyon. Ang bawat isa ay akala nila mali ang narinig, masyadong nakakabigla iyon. Naglakad si Jet na may magkasalungat na emosyon habang sinabi niya, "Sinabi mong iniabot ni Santo Master ang banal na santo sekta sa iyo. Mayroon ka bang katibayan?" Alam ng lahat na mayroon si Lu Dongbin na nais tuklasin ang illusion virtual mundo, gayunpaman, ang tao ay mayroon din na nag-aalangan tungkol sa desisyon na iyon. Pagkatapos, narinig nilang umalis na siya para sa illusion virtual world ng biglaan. Marami ding iba pang may talento sa mga disipulo sa banal na sekta ng santo. Si Alan ay hindi isang angkop na candy, dato bilang kahaliliwaw. Ang iba naman ay tumingin kay Alan na may pag-aalangan. Si Alan ay hindi gulat na gulat, ngumiti siya at kinuha ang token ng Saint Master. Narito na ang token. Iniabot ito ni Saint Master sa akin ng personal. Ano ang ibang pag-aalinlangan na meron ka? Wala ng ibang pag-aalinlangan si Jet nang makita niya ang token ng Saint Master. Humakbang siya paakyat at lumuhod sa harapan ni Alan. Pagbati, "Saint Master." Naisip ni Jet na imposible ito para kay Alan na nakawin ang token na iyon dahil kapangyarihan ni Lu Dongbin ay lampas sa isang tao. Gayunpaman, hindi alam ni Jet na si Alan ay gumamit ng kasuklam-suklam na mga paraan upang patayin ang Lu Dongbin's bago 9 palace lamps at natrap si Lu Dongbin sa ilusyon na mundo ng virtual. Ang token ng Saint Master ay bumagsak sa sahig habang sila ay naglalaban, at kinuha ito ni Alan. Pagbati, "Saint Master."
Sa sandaling iyon, ang iba pa, kasama na si Diana, lumuhad ng unti-unti. "Oh sige, lahat ay bumangon." Tinaas ni Alan ang kanyang kamay ng kasiya siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Diana na may kasamaan. Kabanata 2732. Diana, sa wakas, malamig na sinabi ni Alan, "Aminin mong mali ka ngayon." Nang sinabi niya iyon, hindi tumigil si Alan sa pagtingin Diana, ito ay isang kakaibang hitsura. Si Diana ay bantog sa banal na santo sekta bilang matinding diyosa. Lahat ng lalaki ay mahuhulog para sa kanya. Gayunpaman, mayroon siyang parehong katayuan bilang si Diana noong siya ay ang Ryuko Altars Altar Master. Dagdag pa, nagkaroon sila ng pagtatalo sa pagitan nila, kaya hindi si Alan nag-isip ng sobra tungkol dito. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay, nagkaroon siya ng pagkakataong maging Saint Master of the Holy Sekta ng Santo. Kung nais niyang lupigin siya kakailanganin niyang ipakita ang kanyang awtoridad sa kanya muna. Wow! Lahat ng tao sa hall ay tumingin kay Diana. Nanginginig ang katawan ni Diana, ang titig ni Alan ay pinaramdam sa kanya na hindi komportable, ngunit siya ay kinalma ang sarili at nagsalita ng marahan, "Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan ang sinabi ni Saint Master, pakiusap linawin mo sakin." Kinontrol ni Diana ang sama ng loob sa kanyang puso. Ang lalaki ay kaaway niya dahil sa kanilang pagtatalo sa Ryuko Altar, hindi niya mapigilan ang sarili. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, si Alan ay nagkaroon ng pagkakataon maging Santo Master, kaya siya ay makontrol ang sarili kahit na siya ay hindi masaya sa kanya bang. Hinamplas ni Alan ang kamao sa lamesa nang marinig ang sagot nito. Ungol niya, "Hindi mo maintindihan Diana, gaano kakatapang na manggahas na tumugon sa ganoong paraan. Si Daryl dinukot si Lady Chang'er, at ikaw ay master ni Daryl. Huwag kang maglakas loob sabihin na ang bagay na ito ay hindi nauugnay sa iyo." Tumingin sa paligid niya si Alan at nagpatuloy upang magsalita, nang si Saint Master ay umaatake sa kasabwat ni Daryl, ikaw ay sinusubukan pa ring pigilan siya. Ano ang balak mo? Mabuti ang iyong ulat, malinaw ang lahat. Nakasangkot ka ba sa plano ni Daryl sa pagdukot kay Chang'er? Si Alan ay mukhang kasuklam-suklam na masaya noong tinanong niya si Diana. Walang ibang nakakaalam na ang nasugatan ni Ludongbin ay si Daryl. Wow! Agad lahat sa main hall ay tinalakay yan, hindi pwede yon. Altar Master si Olsen ay kasangkot sa bagay na ito, dinukot ni Daryl si Lady Chang'er. Posible ang Altar Master Olsen ay master ni Daryl. Tama iyan, ang lahat ay tumingin kay Diana kasama ang hinala. Kinagat ni Diana ang kanyang mga labi, nanginginig ang kanyang katawan. Si Alan ay isang kasuklam-suklam na tao, halata naman na naghihiganti siya sa akin. Ganyan ang masamang tao, hindi ko alam kung bakit ibibigay ng master ang banal na sekta ng santo sa kanya. Kinontrol ni Diana ang galit niya habang siya ay ipinagtanggol ang sarili. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Maliban sa taong nasugatan ni Saint Master ay ang totoong Daryl, ang dumukot kay Chang'er ay malinaw na impostor. Manahimik ka nga. Nagdilim ang mukha ni Alan nang kumulabog siya, mabigat ang kamao niya sa lamesa. Tumayo siya, agad ay tinuro si Diana. Sinusubukan mo pa alisin ang pangalan ni Daryl mula sa krimen? Sinasabi mo ba na ang pagdukot ay hindi nauugnay kay Daryl? Ang pagdukot ni Daryl kay Lady Chang'er ay kumalat sa buong banal na santo sekta. Sinasabi mo ba na lahat ay bulag? Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Nag-aalala si Diana. Bakit hindi sila maniwala ka sa akin, Diana? Huminga ng malalim si Alan at sinabi ng malamig, itigil ang pagiging matigas ang ulo, ikaw maaari pa ring aminin ang iyong mga maling gawain ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Patayin si Daryl. Pagkatapos, gagawin ko ay patatawarin ko ang mga maling gawain mo. Si Sandhurst ay si Daryl, at alam ito ni Alan ng higit kaysa sa iba. Hindi talaga ginasto ni Alan na patayin si Daryl, kumilos lang siya sa ganoong paraan bilang isang palabas para sa lahat. Ano, nanginginig ang puso ni Diana. Meron pag-aatubili sa kanyang napakarilag na mukha. Sinabi niya kay Alan, hindi pa natin alam ang kahit ano tungkol sa pagdukot kay Lady Chang'er. Paano mo masasabi na ito ay may kaugnayan kay Daryl? Kabanata 2733. Alam kong pinahiya ka ni Daryl ng kaunti ng mga oras noong una siyang sumali sa santo sekta ng santo. Kaya, itinago mo ang paghihiganti na iyon sa iyong puso, at nais mong mapuksa siya.
Kung ang bagay na ito ay nauugnay kay Daryl, kung gayon siguradong hindi ko siya bibitawan. Pero ikaw ni hindi pa napagsisiyasat ang totoo, gayon pa man nais mong gumawa ako ng aksyon. Hindi ko magagawa yun. Mukha namang malamig ang mukha ni Diana sa sinabi niyang, ako ay nahihiya na magkaroon ng isang tulad mo bilang banal na Saint Sect Saint Master. Sinadya niyang bigyang diin ang huling kaunting salita. Ayaw ni Diana ng gulo pa sa pagitan nila ni Alan, ngunit hindi niya kailanman naisip iyon na hihilingin sa kanya ni Alan na patayin si Daryl. Kaya hindi niya ito matanggap lahat. Wow! Ang buong pangunahing bulwagan ay kumpleto ng tahimik. Lahat napatingin kay Diana. Ano ang sinabi niya? Kinuha lang ni Alan sa tungkulin bilang Saint Master, at sinabi niya na iyon ay isang kahihiyan kay Holy Saint Sect. Ang mga salita ng Saint Master ay ang regulasyon ng sekta. Ang sinabi ni Diana ay tulad ng isang pagkakanulo sa kanyang superior. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alan. Paano niya mapanatili ang kanyang dignidad nang pag-alitan siya ni Diana sa harap ng maraming tao? Ang kalagayan sa pangunahing bulwagan ay nakalulungkot sa oras. Buntong hininga. Ang mukha ni Alan ay lumiwanag na may ngiti habang siya tumango at sinabi, mabuti, ayos lang. Gawin ko, wag mo akong sisihin dahil ikaw ang matigas ang ulo at igiit ang pagtakip para kay Daryl. Ibaba mo siya. Galit na galit ang mukha ni Alan nang sabihin niya ito, ngunit ang kanyang puso ay labis na natuwa. Pinilit niya si Diana na patayin si Daryl. Magkakaroon siya ng isang lehitimong dahilan upang makulong siya. Ang natatanging pagkabilanggo sa kanya ay magagawa niya tamasahin ang kahinahunan ng kanyang kagandahan. Si Jet at ang natitirang mga tao sa main hall lahat nagkatinginan. Whoosh! Pagkatapos, pinapagana ng lahat ang kanilang panloob na lakas at pinalibutan si Diana. Ang mga taong iyon ay handa na gumawa ng aksyon laban kay Diana, ngunit kaya hindi nila kayang hindi pansinin ang pagpapahiya niya sa bagong Santo Master. Ikaw, nanginginig ang katawan ni Diana nang makita iyon at nag-alala siya at nagalit. Kahit na si Diana ay labis na makapangyarihan, walang paraan upang siya ay ipagtanggol ang sarili laban sa maraming tao, at mabilis siyang nabilanggo, alisin mo siya at ikulong. Sabi ni Alan at winagiway ang kamay niya. Ang ilang mga disipulo ay humahawak kay Diana sa kanilang pag-alis sa pangunahing bulwagan. Guru, pagkaalis lang nila, isang manipis na katawan ang naglakad pasulong, ito ay si Tina Zeg. Tuwang-tuwa si Tina sa kanyang Panginoon ay naitaas sa Saint Master. Sinabi niya, kasabwat ni Daryl, ang tao na nagngangalang Sandhurst, ay nagpapagaling pa rin sa likod na silid. Master, ano ang gagawin sa kanyang? Ngumiti si Alan habang nakatingin kay Tina. Pinagtanungan siya ng may lakas. The best ang pagpipilian ay upang subaybayan si Daryl, may iiwan ako sa iyo. Opo, Master. Tumango si Tina kaagad. Pagkatapos, tinaas ni Alan ang kanyang kamay. Sige, ang lahat ay maaaring umalis. Tina, manatili ka. Pagkasabi niya nun, nagningning ang mga mata ni Alan na may komplikasyon. Si Jet at ang iba ay yumuko at pagkatapos ay iniwan ang pangunahing bulwagan. Tina. Pagkatapos, kinaway ni Alan ang kanyang mga kamay kay Tina. Naglakad si Tina at nagtanong ng mas respeto, Guru, ang ibig kong sabihin, Santo Master. Ano ang order mo sa akin? Buntong hininga. Huminga ng malalim si Alan, isang masamang ngiti lumitaw sa mukha niya. Hindi na kailangan magtanong kay Sandhurst, patayin mo lang siya. Kabanata 2734. Bakit nang marinig niya iyon, si Tina ay nagulat. Nag-aalangan din siya. Master, halata naman na ang lalaki ay may nalalaman ng tungkol sa maraming bagay. Bakit hindi ba natin siya tatanungin? Silong alagad. Ngumiti ng mahina si Alan bago siya magsalita ng seryoso. Si Sandhurst ay si Daryl. Ang dumukot kay Lady Chang'er ay isang imposter. Nagkaroon ng iba pa sa pangunahing bulwagan kanina, at hindi sasabihin ni Alan sa lahat ng nawala, wala siyan iba pang mga alalahanin. Walang pakialam si Alan na gagawin ito ni Tina. Ipagkanulo mo siya. Si Tina ay naging alagad ni Alan, nang siya ay 10 taong gulang, at ang kanilang relasyon ay mas katulad ng ama at anak kaysa master at alagad. Ano? Nanginginig ang katawan ni Tina, ang kanyang mga mata ay bukas na bukas habang titig na titig siya kay Alan. Hindi siya makapagsalita. Sandhurst ay si Daryl. Makalipas ang ilang segundo, nabawi ni Tina ang saloobin. Huminga siya ng malalim at tumango habang sinabi kay Alan. Ako ay wag mo nang intindihin, Guru. Tatanggalin ko na si Daryl. Hindi ako makakakuha ng pagkakataon maghasik ng galit.
Hindi ko ito palalampasan pagkakataon na gawin ito. Samantala, sa gubat ilang daang kilometro ang layo mula sa hilagang kanluran ng Holy Saint Sect. Dinukot ni Harold si Chang'e at lumipad ng ilang oras. Dahil sa pagkahapo, bumaba sila papunta sa lupa para sa isang maikling pahinga. Ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao. Sigaw ni Chang'e nang nakarating sila sa kakahuyan, bitawan mo ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang puso ni Chang'e ay napuno ng galit, ako ang pinakamabait na Lady Chang'e, at sino mang makakakita sa akin sa Siam igagalang ako ng mainland. Itong tao, sa kabilang banda, ay naglakas loob na ginaya si Daryl upang makuha ako. Iyon ay masyadong kasuklam-suklam. Hindi nag-alala si Harold nang humarap ito sa galit ni Chang'e. Instead, ngumiti siya at tinitigan siya ng asargi ng Chang'e, sobrang init ng ulo mo. Huwag kang mag-alala, ako lang ang may pananagutan. Wala akong gagawin sa'yo Lady Chang'e, pasensya ka lang. Napagmasdan niya si Chang'e sa malapit na distansya, ang mata niya ay tumingin ng diretso sa unahan. Maganda, napakaganda. Halos hindi mapigilan ni Harold ang kanyang sarili, ganit nagawa pa rin niya itong gawin. Si Zhang Ju ay iniutos sa kanya na huwag sasaktan si Chang'e. Kailangan niyang maging responsable para sa kanyang mga gawain, at hindi dapat samantalahin iyon. Gayunpaman, nagalit si Chang'e at mas malakas ang sigaw. Walang pagpipilian si Harold kundi itaas ang kamao at hinampas hanggang sa siya ay hinimitay whoosh. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw ng mabilis sa kalangitan sa gabi sa hindi kalayuan at lumitaw sa harap ni Harold sa isang kisap mata. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na balabal at may isang nakakapangilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay si Zhang Ju. Guru, si Harold ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Siya lumuhod at yumuko papunta sa lalaki. Ako ay hindi ka binaygo, nakuha ko na si Lady Chang'e. Tama, Zhang Ju sabi habang tumango bilang pagsang-ayon. Siya ay tuwang-tuwa habang nakatingin kay Chang'e, na wala pa ring malay tumawa siya sa loob. Si Chang'e ay nasa kamay ko ngayon. Maya-maya lang, ang buong mundo ay magiging akin, guru. Sa puntong iyon, tumayo si Harold at tinanong, ano ang susunod na dapat nating gawin? Si Zhang Ju ay nanatiling tahimik at tumingin sa paligid bago niya sinabi, maghanap ng liblib na lugar. Gusto kong gampanan ng diskarte sa pagkuha ng kaluluwa. Harold, dapat mong panatilihin ang isang ligtas na distansya sa pagitan natin. Tandaan, huwag hayaan ang sinumang makakuha ng sobrang lapit, okay? Dinala ni Zhang Ju si Chang'e at tumungo ng mas malalim sa kakahuyan. Sumunod si Harold sa likuran. Makalipas ang ilang minuto, pumili si Zhang Ju ng isang magandang lugar at naupo kasama ang kanyang mga paa at tumawid, at nagsimulang buhayin ang kanyang panloob na enerhiya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa tuktok ng ulo ni Chang'e at nagsimula na gampanan ang soul extraction technique. Si Zhang Ju ang gumawa ng diskarte sa pagkuha ng kaluluwa. Kapag nakumpleto na ng matagumpay, ang nakatarget na individual ay susundin. Ang kanyang mga utos nang wala ng tanong. Ang pamamaraan na iyon ay matagumpay lamang pagkatapos ng libu-libong taon ng masusing pananaliksik. Siya ay hindi kailanman sinubukan ito dati. Mahalagang maunawaan na ang nakatarget na tao ay hindi dapat makipaglaban at kapag ang soul extraction ay bumalik ang pamamaraan ay naaktibo. Si Chang'e ay wala pa ring kamalayan, kaya't inilaan ng Diyos ang perpektong oportunidad na iyon. Kabanata 2735. Sinunod ni Harold ang utos ni Zhang Ju, at siya ay nasa mataas na alerto habang siya ay nagbabantay sa buong lugar. Lumipas ang mga minuto at segundo. Buntong hininga. Ang pamamaraan ng soul extraction ay nakumpleto nang bawiin ni Zhang Ju ang kanyang panloob na lakas at tinanggal ang kanyang palad mula sa itaas ng ulo ni Chang'e. Nagsimula nang makabawi si Chang'e sa kamalayan ng sabay. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay hindi na maliwanag na tulad ng dati, guro. Dama po ang mga mata ni Chang'e kay Zhang Ju. Yumuko siya at binati siya ng may respeto. Nasa iyo ang serbisyo ko, guru. Nang sinabi niya iyon, si Zhang Ju ay naging mas mayabang, si Chang'e ay naging lubos na masunurin. Si Zhang Ju ay natawa sa loob. Tuwang-tuwa si Zhang Ju nang makita ito ay isang tagumpay. Akala ko baka maging isyu sa akin dahil ito ay unang pagkakataon gamit ang soul extraction diskarte, ngunit naging maayos ito.
Si Harold ay hindi kapani-paniwalang nabigla din. Ginawa niyang tugunan sa kanya si Chang-er bilang master, hindi talaga ito makapaniwala. Samantala, sa silid ni Diana sa Holy Saint Sect Mountain, nagkamalay si Daryl matapos ang hindi kilalang oras. Huminga ng malalim si Daryl nang binuksan ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parang ang kabuuan niya ay masakit ang katawan at nasasaktan. Si Ludongbin ay tunay na sumisindak, buti na lang marami akong panloob na lakas, kung hindi namatay sana ako dito. Tumingin sa paligid si Daryl at agad na natigilan habang siya ay nagmumapmak, napansin niyang nasa isang silid siya kasama ang isang kaaya-aya na amoy sa hangin. Ang dekorasyon ng buong silid ay simple, ngunit ang bawat sulok ay lumabas ang matikas na aura. Iyon natigilan si Daryl, ngunit naisip niya ang isang bagay sa lalong madaling panahon. Naririnig ko ng maigsi ang sigaw ni Diana pagkatapos kong mawalan ng malay. Dapat nasa loob na ako ng kanyang silid, sa hitsura ng mga bagay. Mainit ang pakiramdam ni Daryl nang maisip niya si Diana. Bukod sa senior sister niya na si Donna, si Diana lang ang ibang tao sa Holy Saint Sect na nagmamalasakit sa kanya. Walang oras si Daryl upang pag-isipan ito sa. Naupo siya gamit ang kanyang mga paa, tumawid at sinimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Dapat ligtas ako sa silid ni Diana. Sino man ang maglakas loob na pumasok sa kanyang silid, alam na siya ang Celestial Wood Altars Altar Master. Mabilis na pumasok si Daryl sa paglili ng plano niyang pumunta sa impostor pagkatapos sa Sondaling ang kanyang pinsala ay gumaling. Nasa libingan ng panganib si Chang-er kung ang taong iyon ay kay Zhang Ju na tagasunod krit. Binilisan ni Daryl ang kanyang paglilinang nang ang pintuan ay itinulak bukas sa isang puwang. Pagkatapos, mabilis na bumagsak ang payat na figure ng katawan. Si Tina pala yun. Natanggap niya ang utos ni Alan na pumatay kay Daryl. Sumugod siya nang natuklasan na natutulog si Daryl sa kwarto ni Diana. Gising na si Daryl. Si Daryl ay nakaupo na naka-cross-legged sa silid habang siya ay nagtrabaho sa pagpapagaling ng kanyang pinsala nang makita siya. Si Tina ay natigilan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning sa mali siya. Nang maisip niya kung paano pinahiya siya ni Daryl at kung paano pinilit siya upang humingi ng tawad kay Donna, galit, kahihiyan, at puot ay sumabog sa katawan ni Tina. Si Daryl ay nagdusa ng matinding pinsala, at siya ay nasa pinakakritikal na yugto ng kanyang paggaling. Nasabi yon ni Tina si Daryl ang pinakamahina sa oras. Bang! Walang pag-aatubili na kumilos si Tina, siya gaanong itinuro ang dulo ng kanyang mga paa sa lupa at lumundag. At sa parehong oras, sumabog ang kanyang panloob na lakas at tinipon ng kapangyarihan sa kanyang kanang kamao. Pagkatapos, sinuntok niya si Daryl, bumalik ka. Naririnig ni Daryl ang ilang mga paggalaw, ngunit ipinapalagay niyang naroon si Diana. Wala siyang ideya na siya ay nasa panganib. Kabanata 2736. Bang! Ang suntok na iyon ay damapo ng husto sa likod ni Daryl, na nagreresulta sa isang malakas na putok. Lumipad pa atras ang katawan ni Daryl mula sa panginginig ng boses at biglang lumapag sa sulok ng pader. Sa eksaktong iyon sinuka niya ang sariwang dugo. Masyadong limitado ang kapangyarihan ni Tina na siya hindi man lang masaktan si Daryl. Gayunpaman, kumuha siya ng isang spiritual pill mula kay Zhang Ju, kaya't tumaas ang kanyang lakas makabuluhan, at si Daryl ay walang laban sa kanya. Nararamdaman ni Daryl na kumukulo ang dugo niya habang siya ay lumapag sa lupa. Siya ay nasaktan, labis na sakit na halos mawalan siya ng buhay. Ang kanyang paggaling sa nakaraang kalahating oras tuluyan ng nasayang. Nais ni Daryl na makatayo siya, ngunit iyon ay masyadong malakas ang suntok. Ang kanyang buong katawan ay mahina sa oras na iyon, at siya ay hindi maaaring gumamit ng anumang panloob na enerhiya. Ikaw, ang tingin ni Daryl ay nakakandado kay Tina sa sandaling iyon. Laking gulat niya at nagulat. Paano ito magiging kanya? Halos napagaling ko ang katawan ko sa pinsala, ngunit ang babaeng iyon ay inambus ako. Namula ang mata ni Daryl sa naisip, at halos magsuka siya ng dugo. Sumubsob ang puso ni Tina nang maramdaman niya galit na galit si Daryl, ngunit mabilis siyang kumalma pababa at malamig na sinabi. So, what do you think? Hindi mo ba inaasahan iyon? Hindi ba lumapit si Tina kay Daryl habang siya nagsalita? Daryl, ikaw ay isang haltak. Gumamit ka ng pekeng pangalan upang dumating sa Holy Saint Sect at pinamamahala ang lokohin lahat. Ngunit tingnan mo, lumapag ka pa rin sa aking mga kamay, di ba?
Binigyan siya ni Daryl ng isang malamig na titig at hindi sabihin mo kahit ano sabihin mo sa akin paano mo nais na mamatay. Si Tina ay hindi nag-aksaya ng anumang oras, siya ay napakarilag mukha ang ipinapakita ng isang pakiramdam ng kalupitan at galit. Si Tina ay unti-unting lumakad pasulong at nagsalita, isang pagpatay na aura ang sumaklaw sa kanyang buong katawan may plano, si Tina, at hindi siya pumayag na ganun lang yun kadali nilayon niya na pahirapan siya hanggang sa gugustuhin niyang mamatay, iyon ang magpapaginhawa sa kanyang puso. Buntong hininga. Ang labi ni Daryl ay kumantot ng ngiti habang mahinang sinabi, Tina, paano kang nan? Dito ang altar master ng Celestial Wood altar ay nagpapahinga. Pumasok ka at nais mong patayin ako hindi ka ba nag-aalala na ikaw patalsikan mula sa sekta kung may makakita man sa'yo mamaya lumabas na tawa si Tina nang marinig iyon. Gawin mo hindi ako mag-abala sa pagtakot sa akin kay Diana, hindi mo pa. Naririnig di ba si Diana ay nabilanggo, at ang aking Panginoon ay hinirang bilang banal na Santo Saint ng sekta. Walang sino mang makakapagligtas sa iyo, naunawaan nagliwanag ang mukha ni Tina nang matapos niya ang pangungusap nanginginig ang puso ni Daryl, akala niya ay may maling narinig. Si Diana ay nabilanggo, at si Alan ay naging Santo Master ano ang nangyayari? Natalo ako ng mas kaunti kaysa sa 3 oras, ngunit ano ang mayroon ano ang nangyari sa Holy Saint Sect? Naguluhan si Daryl, at mas lalo siyang napaisip dito, mas lalo siyang naguluhan. Siya ay nagkaroon ng isang hindi mapalagay pakiramdam sa dibdib niya. Sampal, mabilis na lumakad si Tina at itinaas bigla ang banayad niyang kamay. Sinampal niya si Daryl sa buong mukha sa hindi maliwanag dahilan ng katawan ni Daryl ay hindi kapani-pani walang mahina walang paraan na maiiwasan niya ito. Namamaga ang mukha ni Daryl nang lumapag ang sampal na matatag at mariin sa kanyang mukha. Humingi ka sa akin kung nais mong mamatay ng mabilis, malamig na sabi ni Tina kinuyam ni Daryl ang kanyang mga ngipin, siya ay galit na galit. Ang aking mga pinsala mula kay Lu Dongbin ay hindi gumaling, at ngayon si Tina inambus ako. Hindi ko magagamit ang alinman sa aking panloob na enerhiya na kulong si Diana, at si Donna mag-isa ako dito na walang backup. Anong gagawin ko? Pinag-isipan ito ni Daryl habang nakatingin kay Tina mahinahon si Tina ay hindi lamang nagkaroon ng nakamamanghang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay pantay na nakakaakit. Ganyan ang kaibig-ibig na ginang, ngunit paalalahanan niya ang isa sa isang makamandag na ahas. Mukha namang lumihis ang mga mata ni Tina nang nakita si Daryl na nakatitig sa kanya. Sampal, Kabanata 2737. Kumilos muli si Tina sa susunod na segundo nang walang babala. Nakakuha ulit si Daryl ng isang matigas na sampal mula sa kanya. Ang lakas ng loob mong tumingin sa akin ng ganyan. Sa tingin ko hindi ka takot sa kamatayan. Malamig na sinabi ni Tina. Habang nagsasalita siya, sinimulang hanapan ni Tina ang buong katawan ni Daryl. Hindi nagtagal na tuklasan niya ang Heavenly Halberd. Pinagpatuloy ni Daryl ang Heavenly Halberd, ang kanyang katawan kapag hindi ginagamit dahil ang laki nito ay hindi malaki o maliit. Tuwang-tuwa si Tina nang makakuha siya ng mga herbhan sa Heavenly Halberd, ang engranding sandata na ito. Ang aking kapangyarihan ay magtaas ngunit, nagkaroon ng ideya si Tina, at siya napunta ang paningin kay Daryl. Sinabi niya, Daryl, kailangan mo lamang sagutin ang isang katanungan mula sa akin, at hahayaan kitang mamatay sa isang madaling kamatayan. Mukha namang komplikado ang mga mata ni Tina nang sinabi niya iyon. Mayroong isang alamat na nagtataglay si Lubu ng isang partikular na malakas na pamamaraan. Kapag pinagsama sa Heavenly Halberd, nagkaroon ito ng potensyal na magpalabas ng hindi kapanipaniwala na kapangyarihan na magtaka sa kapwa ang langit at ang lupa. Iyon ang paraan kung paano malupig ni Lubu ang mundo at hindi matalo sa mga panahong iyon. Natutunan ni Daryl ang diskarteng iyon pagkatapos niyang makuha ang Heavenly Halberd, buntong hininga. Nang marinig iyon ni Daryl, huminga siya ng malalim at tinanong, ano ang tanong huminahon na si Daryl sa puntong iyon. Patuloy na gamulong ang mga mata ni Tina, at napagtanto niyang dapat may gusto siya sa kanya. Anuman ito, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon kung hindi siya pansamantalang kumilos. Malamig na tumawa si Tina habang umupo sa tabi siya sa upuan. Hinimas ng kanyang kamay ang Heavenly Halberd. Si Lubu ay nagtataglay ng isang hanay ng mga diskarteng kilala bilang Blood Battle 8 direksyon. Nang matuklasan ang kanyang sinaunang libingan, kumalat ang mga alingawngaw sa pamayanan na ikaw ninakaw ang banal na kasulatan.
Sabihin mo sa akin ang mga formula ngayon. Tahimik na pinagalitan siya ni Daryl. Si Tina sobrang sakam. Kahit nasa Heavenly Halberd, hindi pa rin siya nasiyahan. At nais niya ang pamamaraan ng Blood Battle 8 direksyon. Ngumiti si Daryl at tinignan ng mga mata ni Tina nang mapagtanto niya iyon. Ikaw ay naghahanap para sa Blood Battle 8 direksyon, okay? Ibibigay ko sa iyo, ngunit may kondisyon. Kumunat ang mukha ni Daryl nang sinabi niya iyon. Fine, ano ang kondisyon? Naglakad palapit si Tina at nagtanong kaagad. Ngumiti ng mahina si Daryl. Simple lang, lumuhad ka at yumuko sa akin bilang iyong Panginoon. Ang Tina na ito ay malupit at sakam, dapat kong turuan siya ng isang aralin. Ano, nanginginig ang katawan ni Tina, at galit siya. Humihingi ng kamatayan. Sinampal niya ulit si Daryl. Si Daryl na ito ay talagang hindi takot sa kamatayan. Malapit na siyang mamatay, ngunit siya pa rin ay gustong samantalahin ako. Sampal. Isang malinaw na kristal na tunog ang narinig nang dumampi sa mukha ni Daryl ang sampal. Ang katawan ni Daryl ay nahulog pa atros, at sariwang dugo ang nakita sa kanto ng kanyang bibig. Ngumiti si Daryl, sa kabila ng kanyang sakit. Tina, makatuwiran upang matuto ng isang pamamaraan mula sa iyong Panginoon. Pagkatapos ng lahat, malapit na akong mamatay. Kailangan mo lamang akong kilalanin bilang iyong Panginoon upang makuha ang diskarte sa Blood Battle 8 direction. Wala kang mawawala. Kung hindi man, subukan natin ang ibang kondisyon, dalhin mo ako kay Diana, at gagawin ko na bigyan ka ng formula. Napagtanto ni Daryl na hindi siya papatayin ni Tina sa kasalukuyan dahil gusto niya ang formula ng Blood Battle 8 direction. Dapat niyang sakupin ang pagkakataon na bumili ng mas maraming oras. Mainam kung may hatid niya siya kay Diana. Buntong hininga, galit na galit si Tina nang malaman niya iyon. Daryl, sa palagay ko hindi ka natatakot mamatay. Kinagat niya ang labi. Tinaas niya ang kamay at akmang hahampasin si Daryl sa dibdib. Gayunpaman, nais lamang ni Tina na takutin si Daryl. Gusto niya ng Blood Battle 8 diskarte sa direksyon na desperado. Paano niya magagawa ang buhay ni Daryl? Nais niyang kumilos, nanginginig ang puso ni Daryl, ngunit siya pa rin nagkunwaring walang takot sa kamatayan at pumikit. Wow! Bigla namang napatigil si Tina nang malapit ng damapo sa kanyang dibdib ang suntok. Hinuyam niya ang mga kamao at bulalas. Okay, ihahatid na kita kay Diana. Gayunpaman, tandaan na kung hindi mo ibinabahagi ang formula noon, gagawin ko patayin ka ng libu-libong beses. Hindi siya lumuhad kina Daryl at tawagan siya bilang kanyang Panginoon. Maaari lamang niyang piliin na kunin ang panganib at dalhin siya kay Diana. Si Tina ay ayaw manirahan kahit papaano, ngunit wala siyang pagpipilian sapagkat naibigay na ng utos ng kanyang Panginoon. Kailangang mamatay si Daryl bago sumikat ang araw, ginawa niya ay walang masyadong oras upang sayangin kasama siya. Nagningning ang mukha ni Daryl na may ngiti nang marinig niya iyon. Kabanata 2738. Si Tina ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagdadala kay Daryl sa underground na bilangguan sa dilim. Gabi na ang oras, at pamilyar si Tina sa mga paligid ng ilalim ng lupa. Madali nilang naiwasan ang mga alagad na nagpapatrolya. Sa sandaling iyon, sa bilangguan sa ilalim ng lupa, naupo roon si Diana, ang kanyang napakarilag na mukha na puno ng pag-aalala ng naging sekta ng Master si Alan. Ang unang ginawa niya ay agawin ako. Si Daryl ay nagpapahinga pa rin sa silid, at wala akong alam tungkol sa kanyang kalagayan. Creak, ang pinto ng bilangguan ay itinulak ng buksan sa puntong iyon, at isang manipis na katawan ang lumakad sa selula. Siya ay may magagandang tampok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panlilibak. Si Tina yun. Ano, nanginginig ang katawan ni Diana nang makita niya si Tina. Agad siyang nakabantay. Si Tina ang pinakamamahal na alagad ni Alan, siya ay dapat na maging alerto kapag siya ay lumitaw isa sa ilalim ng lupa sa bilangguan. Sa sumunod na segundo, nakita niya si Daryl sa likuran ni Tina. Natigilan si Diana. Ano ang nangyayari, Daryl? Nang makarating sila sa harap ni Diana, mukhang walang pasensya si Tina. Nakita mo na siya, sabihin ang huli mong salita. Hindi san na dinala ni Tina si Daryl sa bilangguan, pabayaan siyang makita si Diana, kung hindi dahil sa kanyang pagnanais na makuha ang discarding Blood Battle 8 direction. Ano, nagbago ang magandang mukha ni Diana nang marinig iyon. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Daryl, agad huling mga salita.
Ano ang ibig niyang sabihin sa mga huling salita pagkatapos? Napagtanto ni Diana na nais ni Tina na patayin si Daryl, at dapat natanggap niya ang utos mula kay Alan. Nanginginig si Diana sa galit. Si Alan ay talagang malupit at puro kasamaan. Tama, tumanggo si Daryl, at sa kabila ng katotohanang malapit na siyang mamatay, wala siyang pakialam. Maaari kang umalis, mahinahon niyang sinabi. Ang mga mata ni Tina ay kumislap, at nakangisi nitong sinabi, Daryl, tigilan mo na ako. Sabihin ang anumang nais mo kay Diana, ngunit magmadali at huwag subukang maging nakakatawa. Mahirap sa akin na dalhin kita rito, huwag kang masyadong humihiling. Si Daryl ay masyadong kasuklam-suklam, gusto niya akong umalis. Tina. Parang hindi sigurado si Daryl kung gusto niyang tumawa o kung hindi man. Pagkatapos, sinabi niya, nais mo bang marinig ang aking mga lihim na salita sa aking Panginoon? Bukod dito, ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Bakit ka humihingi? Maingat na sinenyasan ni Daryl si Diana habang nagsasalita. Si Diana ay isang pantas na babae, kinilala niya ang pagnanasa ni Daryl na paalisin si Tina. Tumanggo siya at sinabi, si Daryl ay aking alagad, si Tina. Ito ang kanyang kapalaran na napunta siya sa iyong mga kamay. Dahil sa kanyang kalagayan ngayon, walang paraan upang siya makatakas. Kailangan niyang sabihin sa akin ang kanyang huling salita, kaya't mangyaring patawarin mo. Napakagatlabi si Tina nang marinig iyon, nakaramdam siya ng pagkakasalungatan. O sige, maghihintay ako sa labas. Si Daryl ay malubhang nasugatan, walang paraan para tumakas siya. Tumanggo si Tina bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, nakarinig sila ng isang tunog mula sa labas, Santo Master. Narinig ang boses ng isang alagad, kasunod ang tunog ng mga yabag sa labas ng silid. Ano, nandito si Alan? Sina Daryl, Tina, at Diana ay natigilan lahat. Mukha silang kinilabutan. Nais ni Daryl na umiyak, ngunit walang luha. Nais niyang makilala si Diana upang talakayin ang kanilang plano. Gayunpaman, dumating na si Alan bago niya mahabol si Tina. Malinaw na naririnig ni Daryl ang mga yabag sa labas na papalapit. Papasok na sana ang lalaki sa kulungan. Kabanata 2739. Labis na nag-alala si Tina. Sinabi sa akin ni Master na patayin si Daryl, ngunit dinala ko siya sa ilalim ng lupa upang makilala si Diana dahil nais kong makuha ang discarding Blood Battle 8 Direction. Kung nakita iyon ni Master, parurusahan niya ako at pagagalitan. Daryl, si Tina ay nag-alala sa ilalim ng pressure na sinabi niya, bilisan mo, magtago ka sa ilalim ng straw mat, bilisan mo. Ang cell ng bilangguan ay walang mga kama, lamang ng ilang mga banig na dayami. Gayunpaman, dahil sa madilim na pag-iilaw, hindi mapapansin ni Master si Daryl basta magtago siya ng maayos. Sige, nang marinig iyon ni Diana, tumanggaw siya at sinabi, tama, magtago ka muna. Kinamumuhian ni Alan si Daryl hanggang sa kanyang kaibuturan. Kung nakita niya si Daryl doon, tiyak na siya mismo ang kikilos. Si Daryl ay nasugatan ng malubha, paano niya maipagtanggol ang sarili laban kay Alan? Buntong hininga. Si Daryl naman ay hindi gumalaw at sa halip ay huminga ng isang walang hininga. Hindi malinaw kung nakangiti siya nang sinabi niya kay Tina, ang iyong Panginoon ay wala. Bakit ka nagpapanik? Gumawa ng mukha si Daryl na para bang wala siyang pakialam kung mamamatay siya. Dahil mamamatay na ako, hindi mahalaga kung magtago ako o hindi. Pagkasabi niya nun, mukha namang napakakulit ang mukha ni Daryl. Tumawa siya sa loob. Si Tina ay nagpapanik. Dapat siyang mag-alala na makita ako ni Alan at malaman ang tungkol sa kanyang plano upang makakuha, pagkatapos kailangan kong samantalahin ang pagkakataong magpaloko sa kanya. Yan, si Diana ay walang imik nang makita niya iyon, at hindi niya alam kung gagawin niya ito ay parang tumawa o umiyak. Si Daryl ay iniisip pa rin alam ang lahat ng mga iyong saloobin, kahit ngayon. Nagbago ang ekspresyon ni Tina, siya ay nagalit at nag-aalala. Daryl, gusto mo ba talagang mamatay kapag nakikita ka ni Master? Siguradong mamamatay ka. Si Tina ay nagpapanik at sa gilid ng paiyak habang nagsasalita. Ang kanyang atensyon ay nakuha ng mga paggalaw sa labas. Mabuti kung mapag-alitan at parusahan ni Master ako sa paglaon, ngunit hindi ako makakakuha ng formula ng Blood Battle 8 Direction. Natawa ulit si Daryl sa loob. Ngumiti si Daryl at mabilis na sinabi, Tina, alam ko kung ano ang iniisip mo. Kapag nakita ako ng iyong Panginoon,
walang alinlangan na papatayin niya ako. At hindi ka makakakuha ng Blood Battle 8 direksyon noon, tama yun ang dahilan kung bakit ginusto kong magtago ng masama. Tumawa siya, kailangan mong magmakaawa sa akin kung nais mong magtago ako. Kahit na hindi malakas ang kanyang boses, hindi maiiwasang hindi maintindihan ano. Nagbago ang ekspresyon ni Tina, at tila nasusunog ang kanyang mga mata. Gusto mong pakiusapan kita, tanong nito habang kinokontrol ang galit. Napakunot ang kilay ni Tina sa sinabi niya. Lumihis ka, Daryl. Nais mo akong linlangan sa bawat pagkakataong makuha mo. Hayaan mo tingnan kung paano kita pinahirapan pagkatapos umalis ni Master. Walang sinayang na oras si Daryl nang makita ito, sumang-ayon kaagad si Tina. Simple lang ito, nakangiting sabi nito. Humingi ka sa akin ng tawad at tawagin mo akong ama. Tina ay biglang nalungkot, hindi ko kaya ang pinapagawa niya sa akin na tawagin siyang ama. Ano, nanginginig ang katawan ni Tina nang marinig iyon. Tinuro niya si Daryl at sinabi, Daryl, humihingi ka ng kamatayan. Sumugod ang panloob na enerhiya ni Tina habang nagsasalita siya, at hindi niya maitago ang pagpatay sa aura niya. Si Daryl ay naging mas agresibo habang pinapilit niya ang kontrol sa sarili, kasuklam-suklam iyon. Si Daryl ay walang pakialam. Sinabi niya, mabuti yun sa akin. Mamatay pa rin ako, maging ito ay nasa iyong kamay o sa iyong Panginoon. Panatilihin ang pangarap, sabi ni Tina na nakakunot ang ngipin. Gusto kong matanggal ang taong ito na masama. Paano ko siya tatawaging tatay? Tumingin si Daryl sa bintana at nagkunwaring hindi napapansin. Nasa sa iyo kung nais mong tawagin iyon sa akin. Ang orasan ay umiikot, ang iyong Panginoon ay darating sa lalong madaling panahon. Kaya, kung makikita niya ako dito, natatakot akong hindi mo makuha ang discarding Blood Battle 8 direksyon. Napakagatlabi si Tina nang marinig iyon, nanginginig ang katawan niya habang galit na galit. Huminga siya ng malalim upang mapigilan ang galit niya at tumingin kay Daryl. Father, nakikiusap ako sa iyo. Ayaw man lang ni Tina na tawagan si Daryl bilang kanyang ama. Gayunpaman, wala akong pagpipilian. Nais ko ang pamamaraan ng Blood Battle 8 direction, at naabot ko na ang yugtong ito. Kung susuko ako ngayon, magsisisi ako para sa buong buhay ko. Mayroon na akong Heavenly Halberd. Kabanata 2740. Oo, aking mabuting anak. Tumango si Daryl sa kasiyahan nang sa wakas ay batiin siya. Tulad ng isang masunuri na batang babae, makikinig sa iyo ang ama at magtatago. Binaluktot ni Daryl ang baywang at nagtago sa ilalim ng straw mat habang nagsasalita siya. Ang magandang mukha ni Tina ay nanlamig habang nagtatago sa tabi ni Daryl sa oras na iyon. Tama si Tina, ayaw niyang makita siya ni Alan. Ipinadala siya ni Alan upang patayin si Daryl, kaya't hindi siya maaaring makita sa ilalim ng lupa na kulungan sa sandaling iyon. Daryl, sa sandaling siya ay napunta sa ilalim ng straw mat, pinigilan ni Tina ang kanyang tinig at malamig na sinabi, mag-asal tao ka at huwag gumawa ng kahit anong kalokohan. Hindi siya pinansin ni Daryl, sinusunod niya ang sitwasyon mula sa mga puwang sa pagitan ng mga straw mat. Whoosh, si Alan ay dahan-daw ang pumasok, sinamahan ng kanyang dalawang disipulo, sa eksaktong oras na iyon. Wow! Ang tingin ni Alan ay nakapako kay Diana, at isang masamang ngisi ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Altar Master Olson, hindi maganda ang pakiramdam ng underground na bilangguan na ito, tama ba? Natatawang tanong ni Alan. Walang emosyon ang mukha ni Diana, at malamig lang siyang tumango. Pwede na kayong lahat umalis. Sumenya si Alan sa mga alagad sa likuran niya gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang tinig ay matatag at walang pagkakamali. Walang makakapasok nang wala ang aking utos, kahit na ano ang marinig mo sa paglaon. Opo, Saint Master. Ang dalawang alagad ay lubos na sumagot at pagkatapos ay lumabas ng silid. Buntong hininga. Dahan-dahang lumakad si Alan matapos na umalis ang kanyang mga alagad, sukat niya kay Diana. Ngumiti siya at sinabi, Diana, tayo ay mga miyembro mula sa iisang sekta. Kahit na hindi mo maiwasang mapanagot sa pagdukot kay Daryl kay Lady Chang'e, mabibigyan kita ng isang pagkakataon na may isang kondisyon. Magsalita ka, malamig na sinabi ni Diana, siya ay nasa kanyang bantay. Si Alan ay dumating kaya huli na ng gabi upang makipag-usap sa akin tungkol doon, dapat mayroon siyang isang nakatagong agenda. Tumawa si Alan, ito ay simple, maaari kang maging babae ko sa hinaharap, sabi ni Alan habang nakatitig kay Diana.
Ano nanginginig ang katawan ni Diana, galit na galit siya at dahil pinahiya. Mangarap ka, alam kong wala sa kabutihan si Alan. Hindi ko lang inasahan na magiging mas kasuklam-suklam siya kaysa sa maisip ko. Si Daryl, na nagtatago sa dilim, ay nagalit din. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao sa kadiliman. Ang Alan na ito ay talagang isang kasuklam-suklam na tao. Si Tina, na nagtatago sa tabi niya, ay namula at nakadama ng labis na pagka-awkward. May mga iniisip si Master tungkol kay Diana. Diana, hindi nagalit si Alan nang makita ang reaksyon ni Diana. Sa halip, mas naging interesado siya. Binigyan kita ng pagkakataon, huwag mo itong sayangin. Mawala ka. Galit at gulat na gulat si Diana nang makita si Alan na nakatitig sa kanya na may masamang ngisi sa mukha. Hindi niya mapigil ang sumigaw. Gayunpaman, nang siya ay madakip sa pangunahing bulwagan, inubos niya ang isang malaking bahagi ng kanyang panloob na enerhiya. Bilang isang resulta, ang kanyang galit na sigaw ay hindi sa anumang pagbabanta umalis lumapit si Alan at ngumiti habang papalapit sa kanya. Bulag ka pa rin ba sa sitwasyon, Diana? Ako ang Saint Master ngayon, paano ka isang bilanggo ka lang? Nasa kamay ko ang kapalaran mo at ng buong Celestial Wood Altar. Nais mong mawala ako. Dumidilim ang ngiti ni Alan habang nagsasalita. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Isang karangalan para sa iyo ang maging babae ko, tumawa ang lalaki. Nanginginig ang katawan ni Diana sa galit nang marinig iyon. Alan, kakasuklam-suklam na mas malala ka kaysa sa isang hayop. Hindi ka magtatapos ng maayos. Ako ang Altar Master ng Celestial Wood Altar. Paano ako pinapahiya ni Alan sa ganoong paraan? Sinasaksihan din ito ngayon ni Daryl at Tina. Gaano ito nakakahiya. Itigil ang pagpapanggap na maging banal. Huwag pag-aksayahan ang isang kamangha-manghang pagkakataon. Hindi na ito natagalan pa ni Alan at tumawa ng tumawa habang pinapasok niya si Diana. Ang pangalawang segundo, tumalon siya sa kanya. Ikaw, nagulat si Diana at nagalit, tuluyan siyang umatras. Ngunit hinawakan pa rin ni Alan ang kanyang mga kamay nang iniiwasan siya ni Diana. May nahulog mula sa kanyang katawan. Ito ay ilang mga table tas at anteng-anteng. Sinusubukang magtago, mahigpit na hinawakan ni Alan ang mga kamay ni Diana at may masamang ngiti sa labi. Sa palagay mo kaya mo makatakas sa akin ngayong gabi? Kabanata 2741. Sa sandal na sana si Alan palapit para halikan si Diana habang nagsasalita. Nang aksidenteng makagawa si Tina ng isang aksidenteng tunog, sinong nandyan nang marinig ni Alan ang ingay, nagulat siya. Kung sino man ang nagtatago dyan, lumabas ka ngayon. Galit na sigaw niya habang nakatingin sa straw mat. Nanginginig ang katawan ni Tina nang mapagtanto na hindi na niya kayan magtago. Maingat siyang naglakad palabas. Master, ako ito. Nais ka ng top scanner? Nararamdaman ni Tina na malapit na palabisan ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib nang sinabi niya iyon. Natagpuan ako ni Master. Ito ay magiging mahirap ipaliwanag. Nakaramdam ng tuwa si Tina. Hanggat hindi lumitaw si Daryl, magkakaroon pa rin ako ng pagkakataon. Kailangan ko lang maghanap ng magandang palusot. Tina, nagbago ang mukha ni Alan nang makita siya. Walang pasensya na sinabi niya, hindi ba kita pinapunta upang patayin si Daryl? Bakit ka nandito? Galit na galit si Alan. Ang kanyang mahusay na plano ay nag-ambala, sino ang hindi magagalit? Bang nanginginig ang katawan ni Tina, lumuhad siya sa lupa at sinabing, Guro, mangyaring ipaliwanag ko. Sinabi sa akin ni Daryl na may alam na lihim si Diana. Narito ako upang tanungin siya. Sa sandaling iyon, gulong-gulo ang isip ni Tina. Nais niyang magsinungaling ngunit hindi mahanap ang tamang mga salita upang makumplito ito. Isang lihim kumunat ang noo ni Alan. Tumingin siya kay Diana at saka sinigawan si Tina. Kung ganun, bakit ka nagtatago sa ilalim ng mga straw mat? Kahit na lumihis si Alan, siya naging maingat. Alam niyang nagsisinungaling si Tina, kinagat ang labi, hindi siya makapagsalita. Sa sandaling iyon ay gusto ni Daryl na tumawa. Tuwang-tuwa siya nang makita niya iyon mula sa ilalim ng mga strat mat. Labis na sakam si Tina na gusto niya ang discarding Blood Battle 8 direction. Sa huli, nagtaguyod siya ng sarili. Nararapat lamang sa kanya. Si Daryl ay nasa malalim na pag-iisip habang nakatingin ng mabuti sa sitwasyon sa harapan niya. Sinubukan niyang maghanap ng mabilis na solusyon. Sa sumunod na segundo, napansin niya ang mga item na nahulog sa lupa. Sumilay ang mga mata ni Daryl, at may ideya siya. Magsalita ka. Nawala ang pasensya ni Alan.
Sumigaw siya. Tina, ano ang tinatago mo sa akin? Nanginginig ang katawan ni Tina, tumingin siya sa pagkakasalungatan. Hindi niya alam kung paano sagutin mo yan. Fine, let me speak for you. Isang kalmadong boses ang narinig sa eksaktong oras na iyon. Pagkatapos, binuhat ni Daryl ang dayami na banig at dahan-daang lumabas. Daryl, nang makita ni Alan si Daryl, nagbago ang kanyang ekspresyon. Agad na lumingon ang mga mata niya na mabangis sa isang paghihiganti, at sila ay nagulat ng sabay. Di ba inutusan si Tina na patayin siya? Bakit hindi siya patay at bakit siya nasa bilangguan sa ilalim ng lupa? Nasusunog ang paningin ni Alan nang masulyapan niya si Tina. Ano ang nangyayari? Binuka ni Tina ang kanyang bibig, ngunit pinutol siya ni Daryl bago pa siya makapagsalita. Tina, napagpasyahan mong sumali sa amin, bakit ka dapat matakot sa kanya? Nagsalita si Daryl, at hindi malinaw kung nakangiti siya o hindi. Dahil nabigyan ko na kayo ng formula ng Blood Battle 8 direksyon, walang alinlangan na mapuspos ng iyong kapangyarihan si Alan kapag natapos mo na ang iyong paglilinang. Ang mga mata ni Daryl ay namula sa mali siya nang sinabi niya iyon. Nais ni Daryl na pasimulan ang kanilang relasyon. Iyon ang tanging paraan upang magkaroon siya ng pagkakataong mailigtas si Diana. Ano? Galit na galit si Alan nang marinig iyon, sinaman niya ng tingin si Tina. Sumali ka kay Daryl. Umiling ulit si Tina ng paulit-ulit. Master, mangyaring huwag pakinggan ang kanyang mga kasinungalingan. Pagkatapos, tinitigan ni Tina si Daryl at sinabi, how dare you slander me? Akmang aatakihin niya si Daryl, ngunit nawala siya sa wisyo nang mapansin niyang tinitigan siya ng malamig ng kanyang master. Hindi pinansin ni Daryl si Tina at lumingon kay Alan. Sinabi niya, Alan, pumayag siyang payagan kami ni Diana sa kondisyon na turuan ko siya ng pamamaraan ng Blood Battle 8 direksyon. Iyon ang dahilan kung bakit pareho kaming nagtatago sa ilalim ng straw mat. Pagkatapos, lumingon si Daryl kay Tina. Ang iyong master ay isang tao na may puso ng isang halimaw. Huwag mag-abala na ipaliwanag sa kanya ngayon na napagpasyahan mong iwan siya. Sinalita ni Daryl ang anumang naisip niya, nang walang pag-aatubili, sapagkat nilayon niyang pukawin ang relasyon ng kanilang Panginoon at disipulo. Kabanata 2742. Ikaw? Galit na galit si Tina. Halos hindi siya makatayo ng tuluyan, ngunit hindi niya alam kung paano gumanti. Walang ideya si Tina na si Daryl ay malilihis. Nakuha na niya siya sa malubhang problema bago pa siya magkaroon ng formula ng Blood Battle 8 direksyon. Mabuti, naging berde ang mukha ni Alan sa puntong iyon, at tumanggaw siya kay Tina. Okay, Tina, sinamba at iginalang kita, subalit pinagtaksilan mo ako. Akala nga ni Alan na si Daryl ay hindi kagaya ng nag-uudyok sa kanilang relasyon. Sa pangalawang pag-iisip, kung wala namang itinatago si Tina, bakit siya magtatago sa ilalim ng straw mat kasama si Daryl? Master, si Daryl ay nagsasabi lamang ng kalokohan. Hindi kita kailanman kayang ipagkanulo. Nag-alala si Tina, siya ay nauutol upang ipaliwanag. Gayunpaman, hindi naniniwala si Alan sa kanyang. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Tatanggalin kita, taksil. Bang! Pagkatapos, binuhay ni Alan ang kanyang panloob na lakas at sinuntok si Tina. Nagpanik si Tina at mabilis na nagtago upang maiwasan ang puwersa na iyon. Habang tumatakbo siya, sumigaw siya, Master, please, stop. Narito ang aking pagkakataon. Tumawa si Daryl sa loob. Bumagsak si Daryl kay Tina tulad ng pag-atake sa kanya ni Alan. Nang makarating siya sa harap ni Diana, kumuha siya ng anteng-anteng mula sa lupa at hinawakan ang kamay nito. Alan, ngumiti si Daryl at sinigawan si Alan, ingatan ang sekta mo, hindi kita guguluhin. Magkikita ulit tayo. Pinapagana ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya at itinulak ang puwersa sa anteng-anteng. Pinili talaga ni Daryl ang Wonder Travel Amulet. Napakaganda. Si Daryl ay umasa sa parehong anteng-anteng upang makatakas sa pinakapintas ng mga oras. Mayroong limitadong Wonder Travel Amulet sa 9 na lupain. Gayunpaman, dahil ang banal na sekta ng santo ay isang Taoism Saint Land, at si Diana ang altar master ng Celestial Wood Altar, ang kanyang pagkakakilanlan ay natatangi. Hindi naging dalubhasa para sa kanya na magkaroon ng Wonder Travel Amulet. May plano si Daryl sa kanyang puso nang makita niya ang Wonder Travel Amulet na nahulog sa katawan ni Diana.
Pupukawin niya muna ang master-disipulo na relasyon sa pagitan nina Alan at Tina. Pagkatapos ay hahanapin niya ang perpektong oportunidad na iwan ang lokasyon kasama si Diana gamit ang Wonder Travel Amulet. Si Daryl ay nagdurusa ng matindi, hindi siya nakipaglaban, ngunit wala siyang problema sa pag-aktibo ng Wonder Travel Amulet. Ano na pagtanto ni Alan na may mali nang marinig niya iyon? Nais niyang sumugod, ngunit huli na. Bang! Sa sandaling iyon, isang maliwanag na sinag mula sa Wonder Travel Amulet ang sumaklaw kina Daryl at Diana, na sinundan ng isang malakas na espiritual na enerhiya na kumugkob sa kanilang dalawa sa isang iglap. Si Daryl at Diana ay nawala sa kulungan ng ilalim ng lupa sa isang iglap ng isang mata. Si Alan at Tina ay walang imek. Daryl, huwag kang tatakbo. Sa sandaling iyon, sina Alan at Tina ay nagulat at galit na galit. Si Tina, sa partikular, ay nag-aalala habang tinatapakan ang mga paa. Hindi niya nakuha ang mga diskarte sa Blood Battle 8 direksyon, pinaghinalaan pa siya ng kanyang master, at kalaunan ay umalis din si Daryl. Iyon ay isang kabuoang pagkawala ng mukha ni Alan na dumilim nang napagtanto niya na ginamit ni Daryl ang Wonder Travel Amulet. Kinaladkad niya kasama si Diana. Ang teleportasyon ng Wonder Travel Amulet ay ganap na sa palaran. Walang sino man ang makakaalam kung saan nila gusto, samantala, sa Royal City North Mona Continent. Si Gonggong at ang mga ministro ay tinatalakay ang mga isyu sa pamamahala ng bansa sa pangunahing bulwagan ng engranding at magandang palasyo. Matapos ang Siyam na mainland at ang labanan ng tribo ng Raksasa ay natapos ng 3 taon, ang North Mona Continent ay naiwan ng walang pinuno dahil sa pagkamatay ni Yang Jian. Sa huling 3 taon, ang mga ministro ay nagpadala ng isang tao sa Holy Saint Sect sa maraming okasyon upang anyayahan si Chang'e ng pamahalaan ang kontinente. Gayunpaman, si Chang'e ay labis na nabigo at nasaktan ng puso sa pagkamatay ni Emperor Hou Yi, kaya tinanggihan niya ang imbitasyon balita. Sa sandaling iyon, tulad ng pag-uusap ni Gonggong at ng ministro, mabilis na tumakbo ang isang gwardya sa loob ng hall. Malakas at emosyonal siyang sumigaw, "Master, bumalik na si Lady Chang'e." Wow! Nang marinig iyon ng lahat sa pangunahing bulwagan, nasisiyahan sila. Sa wakas ay nagpasya si Lady Chang'e na bumalik. Sumugod ang lahat sa main hall upang batiin siya sa oras na iyon. Kabanata 2743. Ano nagulat ang lahat nang lumabas sa main hall at nakita kung ano ang nasa harapan ng kanilang mga mata. Dahan-dahan silang lumakad matapos nilang makita ang ibang sumusuporta kay Lady Chang'e. Namumutla ang kanyang mukha, at mukhang mahina siya. Malinaw na siya ay nasa isang mahabang paglalakbay. Ang taong nasa tabi niya ay lumitaw na malamig, at ang kanyang mga mata ay mayabang na parang tumingin sa mundo. Daryl, bakit kasama niya si Lady Chang'e? Si Gonggong at ang iba pa ay nakakuha ng kanilang mga saloobin at tinalakay ang tungkol sa ilang mga segundo. Mamaya, ginaya pa rin niya si Daryl. Dinala ni Harold si Chang'e sa North Mona Palace kalahating araw na ang nakalilipas, sa utos ng Zhang Ju, upang gumawa ng isang eksena na ganap na makasisira sa reputasyon ni Daryl. Si Lady Chang'e ay walang ipinakitang ekspresyon o emosyon sa mukha nang harapin ang mga katanungan ng lahat. Lahat, narinig ko na ang North Mona Continent ay walang emperor sa trono, at naghihintay pa kayong lahat para sa pagbabalik ni Lady Chang'e upang pamahalaan ang kontinente, sabi ni Harold habang sinusuportahan niya si Lady Chang'e at tumingin sa paligid ng kanyang paligid. Ibinalik ko sa inyo si Chang'e. Si Lady Chang'e ay isang taong hinahangaan ko ng matagal. Mula ngayon, ako ang magiging emperor ng North Mona, at si Lady Chang'e ay magiging aking empress. Lahat, kayo mangyaring, salubungin niyo kami ng pagbati niyo. Ang mukha ni Harold ay napuno ng kayabangan habang sinasabi ito. Ginawa niya iyon sa ilalim ng utos ni Zhang Ju. Ang pangalan ni Daryl ay nawasak, at siya ay lubos na mapahiya. Ano, galit na galit silang lahat nang marinig iyon, maging kay Gonggong o sa mga ministro. Daryl ay sobrang yabang. Paano siya naglakas loob na samantalahin si Lady Chang'e kapag naghangad siyang maging North Mona Emperor? Ano, napakunot ang noo ni Gonggong habang nakatitig kay Daryl, parang ang puso niya hindi kapani-pani walang sumalungat. Ito ay 3 taon, at hindi niya inaasahan na si Daryl ay magbago sa ibang tao matapos na mawala sa loob ng 3 taon. 3 taon na ang nakalilipas, natanggap ni Gonggong ang utos ni Yang Jian na patayin si Daryl,
at halos naparalisan niya ang lalaki. Si Ganggang ay palaging may pagmamalasakit tungkol doon sa kanyang puso. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano naging kayabang si Daryl, ang pagkakasala sa kanyang puso ay naging galit. Si Lady Chang'er ay isang diyosa sa mundo, paano niya siya mapapahiya? Huminga ng malalim si Ganggang at tinanong, Daryl, may I ask you why you bring Lady Chang'er here? Natawa si Harold tapos, ngumiti siya at mayabang na sinabi, kailangan mo bang tanungin iyon? Mayroon bang tao sa Holy Saint Sect na maaaring pigilan ako kung nais kong isama si Chang'er? Ako ano? Nagalit ang lahat sa silid ng marinig iyon. Malinaw na inagaw ni Daryl si Lady Chang'er sa pamamagitan ng lakas. Hindi na kinaya pa ni Ganggang, at sinigawan niya si Harold. Daryl, lagi kong naisip na ikaw ay isang maginoo at isang bayani. Hindi ko akalain na maaari kang maging napakasungit. Inaresto mo si Lady Chang'er sa mga kasuklam-suklam na paraan, at ngayon nais mong maging ang North Mona Emperor. Sa palagay mo karapat-dapat ka? Habang nagsasalita siya, ang iba pang mga ministro ay nagsimulang sumigaw ng galit. Daryl, bitawan mo si Lady Chang'er. Ang pagpapahiya kay Lady Chang'er ay kapareho ng pagpapahiya sa buong North Mona kontinente. Huwag sayangin ang oras, ibagsak siya. Maraming tao ang nag-aktibo ng kanilang panloob na lakas at nagsingil na paikot kay Harold pagkatapos nilang sumigaw ng malakas. Tumayo ka doon. Nang titigan siya ng lahat, umungol si Harold at agad na gumuhit ng talam at hinawakan ito at tinutok sa leeg ni Chang'er. Papatayin ko siya kung may umusad. Parang baliw ang mga mata ni Harold habang malamig na sinabi niya, lumuhod ka agad at tanggapin ako bilang emperor kung ayaw mong mamatay si Chang'er. Wow! Galit na galit ang lahat nang makita iyon. Gayunpaman, wala sa kanila ang naglakas loob kumilos ng walang habas. Ikaw, nagbago ang ekspresyon ni Ganggang, galit siya at nabigla. Meron siyang hindi kailanman naisip na ang Daryl sa harap niya ay gagawa ng mga karumal-dumal na bagay, para sa kapangyarihan iyon ay si Lady Chang'er, kung paano manggahas siya na bantaan ang kanyang buhay. Nababaliw siya. Si Ganggang at lahat ay hindi alam ang taong nasa harapan nila ay hindi man si Daryl, siya ay isang imposter. Kabanata 2744. Huwag sagarin ang aking pasensya. Lahat kayo, lumuhod at yumuko sa akin. Si Harold ay tumingin sa paligid ng mayabang at nagyelo. Napakayabang niya at mapagmataas. Wow, ang mukha ng bawat isa ay nagbago nang marinig iyon, at ang kanilang aura ay nagsimulang kumulo ng mahinahon, lahat sila ay nagalit. Dapat magkaroon ng kamalayan na ang palasyo ng North Mona ay may mabigat na mandirigma. Walang sino man ang naglakas loob na harapin sila sa paraang nakakainsulto, gayunpaman, ang partikular na Daryl na nasa harapan nila ay tinatrato sila tulad ng walang tao. Paano nila kakayanin yan? Gayunpaman, walang sino man ang naglakas loob na tumayo upang labanan siya. Si Lady Chang'er ay nasa kanyang mga kamay, walang nang ahas na kumilos ng walang habas. Pagkatapos, sa wakas ay nabalik ang isip ni Ganggang. Naging berde ang maganda niyang mukha habang nakaturo kay Harold at pinagagalitan. Daryl, bitawan mo agad si Lady Chang'er at umalis ka sa lugar na ito. Mapapatawad namin ang maling asal mo. Tumingin sa langit si Harold at tumawa ng malakas. Kitang-kita niya na nagpapanik si Ganggang kahit mukhang kalmado siya. Inutusan ako ni Master na sirain ko ng tuluyan ang reputasyon ni Daryl. Ito ay simula pa lamang. Paano ko pakakawalan si Chang'er? Ganggang, hindi ako magsasayang ng oras sa iyo. Si Harold ay mukhang banayad habang sumisigaw, kung hindi mo isusumit ang iyong sarili sa akin bilang iyong emperor, hindi ko lang papatayin si Chang'er, ngunit sisirain ko rin ang North Mona Palace. Iyon ang mga mata ng lahat ay maliwanag na namumula sa sandaling iyon, maging si Ganggang o kahit sino pa. Nais nilang patayin si Daryl. Gayunpaman, pagdating sa kaligtasan ni Chang'er, nag-aalangan silang kumilos ng walang habas. Bang! Sa tumpak na sandaling iyon, isang malakas na aura ang nagmula sa kalangitan na hindi kalayuan. Isang katawan pagkatapos ay sumugod pasulong na bilis sa eksaktong oras na iyon, isang malakas na aura na nagmula sa kalangitan sa hindi kalayuan. Isang katawan ang sumugod na mabilis. Si Zhang Ju ay nakasuot ng isang itim na balabal at may solemn na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ni Ganggang at ng iba pa si Zhang Ju, mukhang naguluhan sila.
Si Zhang Ju ay hindi nakabalik sa North Mona Continent sa loob ng 3 taon matapos ang labanan sa pagitan ng Siyam na mainland at ng tribo ng Raksasa. Bakit siya lumitaw ng hindi inaasahan sa North Mona habang siya ay naglalakbay sa isang hindi kilalang patutunguhan Daryl? Ang lahat ay nalilito, si Zhang Ju ay tumingin kay Harold at sumigaw ng galit, "How dare you to capture Lady Chang'e?" Si Zhang Ju ay tumingin sa paligid niya at malakas na nagsalita, si Daryl ay agresibo at ligaw. Dinaya niya ako sa pagpunta sa Holy Saint Sect upang anyayahan si Lady Chang'e na umalis sa lugar. Nang makarating kami, dinukot ni Iya si Lady Chang'e habang ako ay nagagambala. Magnanakaw ang taong iyon, at nararapat siyang patayin. Nang sinabi niya iyon, ang mukha ni Zhang Ju ay mukhang marangal, ngunit ang kanyang mga mata ay may mali siya na may kantab. Wow! Nagalit ang lahat sa bulwagan nang marinig iyon. Nagalit na sila nang bantayin sila ni Harold. Hindi nila napigilan ang kanilang galit nang marinig nila ang sinabi ni Zhang Ju. Iyang si Daryl ay kaya kasuklam-suklam, hindi ko akalain na si Master Zhang, na isang maingat na tao, ay maloloko din niya. Nagsasalita ang lahat, at ngumiti si Zhang Ju. Tumawa siya sa loob. Halos tapos na ang kanilang pag-arte, at oras na upang tawagan na ito. Nang mapagtanto niya iyon, galit na sigaw ni Zhang Ju kay Harold. Daryl, kung iniisip mo pa rin na ikaw ay isang maharlika, pakawalan si Lady Chang'e ngayon at patas ang pakikipaglaban sa akin. Sa palagay mo takot ako sa iyo, nagningning ang mga mata ni Harold habang malakas na tumutugon. Si Harold ay hindi nag-alala. Plano niya iyon kay Zhang Ju, kumikilos sila upang linlangan si Ganggang at ang iba pa. Bang! Si Zhang Ju ay hindi nag-aksaya ng oras, nilundag niya ang kanyang katawan at lumipad papunta kay Daryl. Zhang Ju, sa palagay mo maaari mo akong talunin, pinakawalan ni Harold si Chang'e. Siya ay umungal at lumundag upang labanan si Zhang Ju, ang panloob na enerhiya na pinakawalan nina Zhang Ju at Harold ay halos naging sanhi ng pagkawasak ng kalangitan. Kabanata 2745. Wow! Nag-alala ang lahat sa kanilang paligid nang makita iyon. Si Zhang Ju ay kumikilos, hindi sigurado kung matatalo niya si Daryl. Sa oras na iyon, walang napagtanto na ang dalawang tao sa kalagitnaan ng hangin ay kumikilos lamang bang. Sina Zhang Ju at Harold ay nakipaglaban ng ilang mga pag-ikot sa gitna ng hangin, at sa isang iglap ng mata, nakita nila si Zhang Ju na sumuntok kay Harold. At sa huli ay sumigaw sa matinding paghihirap, at ang kanyang katawan ay lumipad paatras. Zhang Ju, tatandaan ko ang alitan natin ngayon. Hindi ako si Daryl kung hindi ako ay maghihiganti. Nagpanggap si Harold na galit, umungal, at sinuntok si Zhang Ju. Sinamantala niya ang pagkakataon nang iniiwasan ni Zhang Ju ang atake at tumalikod at umalis. Sa isang iglap lang ng mata, nawala siya sa paningin ng lahat. Bang! Tuwang-tuwa si Zhang Ju nang makita si Harold na nawala sa isang lugar na malayo, ngunit hinampas niya ang mga bilog na haligi ng main hall na may galit na mukha. Sampayin mo ito, ang Diablo ay tumakas. Iyon ay magdudulot ng maraming mga problema sa hinaharap. Mapang-akit na sinabi ni Zhang Ju. Iyon nagulat si Ganggang at ang iba pa nang makita iyon. Wala silang ideya na pagkatapos ng 3 taon, ang kapangyarihan ni Zhang Ju ay naging napakasindek. Natalo niya si Daryl sa maikling panahon. Si Ganggang ang unang nakabalik ang kanyang saloobin sa susunod na segundo. Kuhanin si Daryl, walang pinapayagan na magkakamali. Sinabi niya sa mga bantay. Matapos niyang sabihin iyon, lumakad si Ganggang at sumuporta kay Chang'e. Lady Chang'e, natakot ka ba? Pagbati, Lady Chang'e. Sa puntong iyon, lahat ng mga ministro ay lumuhod at sumigaw ng sabay. Bumangon, lahat. Bahagyang gumalaw ang pulang labi ni Chang'e, at itinaas niya ang kanyang mga kaibig-ibig na kamay, ngunit nanatiling nakatingin kay Zhang Ju ang kanyang tingin. Ang kanyang isipan at kilos ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol matapos gamitin ni Zhang Ju ang soul extraction technique sa kanya. Sinusunod lamang niya ang mga utos ni Zhang Ju. Nang marinig nila iyon, inihanda ni Ganggang at iba pa ang iba pang mga rosas. Zhang Ju. Sa puntong iyon, humarap si Chang'e kay Zhang Ju at sinabi, ginawa mo ang isang mahusay na trabaho ng pagligtas sa akin ngayon lang. Hinirang kita ngayon bilang North Mona Lord, na namamahala sa aming mga hukbo at kontinente. Salamat, Lady Chang'e. Nagkunwaring nasa sabik si Zhang Ju nang sinabi niya iyon.
Inutusan siya ni Zhang Ju na sabihin iyon. Nais niyang hayaan siya ni Chang'e na maging emperor, ngunit iniligtas niya lang siya. Ito ay magiging masyadong maaga upang italaga sa kanya ang isang emperor. Tumango si Chang'e at tumingin sa paligid niya, pagkatapos sinabi niya, magpadala ng isang tao upang ipamahagi ang mga card ng paanyaya sa lahat ng mga pangunahing sekta. Nais kong ayusin ang isang kataas-taasang kumperensya at piliin ang pinakamatibay na tao sa Nine Mainland na maging North Mona Emperor. Opo, sumagot ang lahat ng nagkakaisa at mabilis na nagpunta upang maghanda. Si Zhang Ju ay napangiti sa loob. Ngumiti siya nang makita iyon. Ito rin ang ideya ni Zhang Ju na ayusin ang kataas-taasang kumperensya. Sigurado siya na kaya niyang talunin ang lahat sa kataas-taasang kumperensya dahil taglay niya ang Skybreaking Axe. Sa isang araw lamang, karamihan sa mga sekta at paglinang ng mga pamilya ng hari, at ang iba pa ay nakatanggap ng paanyaya na ipinadala ng pamilya ng hari ng North Mona tungkol sa kataas-taasang kumperensya. Kasabay nito, kumalat din ang balita tungkol sa pagdukot ni Daryl kay Chang'e mula sa Holy Saint Sect at kalaunan ay natalo ni Zhang Ju. Sa buong pamayanan, lahat ay hindi pinag-usapan ang pangyayaring iyon. Ang matuwid na imaheng itinayo ni Elysium Gate sa loob ng maraming taon ay nawasak sa isang instant sa kabilang dulo. Pinapagana ni Daryl ang Wonder Travel Amulet habang pinanghahawakan niya si Diana. Naramdaman nila na parang lahat ng nasa harapan ng kanilang mga mata ay nasa ganap na kadiliman. Ang kanilang mga katawan ay lumutang ng basta-basta nang iniwan nila ang Holy Saint Sect. Alam ni Daryl na paparating na sila nang lumitaw ang isang sinag ng maliwanag na ilaw, ngunit hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Bang! Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl ang sakit sa kanyang katawan. Nahilo siya, parang umiikot ang langit at lupa. Siya ay nasugatan ni Lu Dongbin, noon pa man ay nasugatan ni Tina, at sa huli, pinilit niya ang kanyang panloob na lakas upang buhayin ang Wonder Travel Amulet. Kahit na si Daryl ay may 3 ulo at 6 na paa, walang paraan upang makaligtas siya doon. Kabanata 2746. Grabe ang pakiramdam ni Daryl habang ang isang malakas na pagkahilo ay nabalot sa kanya. Pagkatapos ang lahat sa harap ng kanyang mga mata ay naging madilim, at wala siyang ideya kung ano ang susunod na nangyari. Daryl! Sigaw ni Diana nang makita ang kalagayan ni Daryl. Gayunpaman, nasa gitna pa rin sila ng teleportation, lahat ay maitim, at wala silang ideya kung ano ang gagawin. Nais ni Diana na hawakan ng mahigpit si Daryl, ngunit ang malakas na ginamit sa panahon ng teleportation ay nagpaghiwalay sa kanila sa huli. Dahan-daang nagkamalay si Daryl, hindi niya alam kung gaano siya katagal nang walang malay. Nasaan ako? Kumurap ng mata si Daryl. Nang makita niya ang nasa harapan ng kanyang mga mata, siya ay agad na natigilan. Nakita niya ang isang mataong lungsod na parang bumalik siya sa Donghai City. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, natuklasan niya na ang lokasyon ay hindi gaanong binuo kaysa sa World Universe. Siya ay talagang nasa labas ng lungsod. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Daryl at pinag-isipan na tanging ang universo ng kalibutan, ang dakilang silangan, at Mistloren ang may advanced na mga teknolohiya sa siyam na dagat. Dapat nasa Mistloren o Great East ako. Tama si Daryl sa hula niya, ipinadala siya sa Mistloren. Nasa Water Value City sila. Nararamdaman ni Daryl ang sakit na iniwan sa kanyang katawan, ngunit siya ay medyo mahina pa rin. Hindi ako mapapahiwalay kay Diana kung hindi ako hininamatay sa teleportation. Ayos lang yan, hahanapin ko siya sa lungsod at alamin kung nasaan ako. Naglakad si Daryl patungo sa Water Value City habang nagmumakmak sa kanyang puso. Nang makapasok siya sa isang liblib na kalye, napansin niya ang isang matandang lalaki na napapaligiran ng ilang mga lalaki sa mga itim na singlet. Nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Lahat ng mga lalaking iyon ay kakilakilabot, malinaw na hindi sila mabubuting tao. Ang matandang lalaki ay nasa edad na nesay sento o 70, at siya ay payat at mahina. Isang batang babae na mga 13 o 16 na taong gulang ang tumayo sa likuran niya. Buntong hininga, naglakad papasok si Daryl nang makita iyon. Matandang tao, ang anak mo ay may utang sa amin at tumakas. Ano ang iyong saloobin? Ang pinuno ng mga kalalakihan na nakaitim ay malamig na nagsalita. Si Fabian Travis ay isang lokal na gangster sa Water Value City.
At siya ay hindi maganda ang pag-uugali, pinagtanggol ng matanda ang dalaga sa likuran niya, ang mukha niya ay namula habang sinabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang inyong pinag-uusapan. Kung ang aking anak ay may utang sa iyo, dapat kang pumunta at kunin ito mula sa kanya." Ang matandang lalaking iyon ay si Tio Wick, at ang batang babae ay ang kanyang apong babae, si Sharon. Pareho silang umaasa sa bawat isa, ito ay may isang mahirap na buhay. Ang anak ni Uncle Wick ay sumali sa isang pangkat ng ekspedisyon sa paghahanap ng kapalaran sa wild deserted secret region at nawala na. Walang ideya si Tio Wick na ang kanyang anak ay may utang sa kahit kanino. Malamig na tumawa si Fabian. "Matandang tao, tigilan mo na ang paggamit ng palusot sa akin. Isang ama ay dapat bayaran ang utang ng anak." Tumingin si Fabian kay Sharon na may masasamang mga mata habang sinabi niya, "Marahil maaari mong ibigay sa amin ang iyong apong babae, at isusulat namin ang utang." Ang ilang mga tagasunod sa kanyang likuran ay sumangayon, mabilis na lumapit sa batang babae na kasama ng matanda na si Sharon. "Tumigil ka. Walang sala ang aking apo." Ang mukha ni Tio Wick ay nagbago, at inilahad ang mga braso upang harangan ang mga ito. "Umalis ka rito, matandang tao." Nang itinaas ng isa sa mga malalakas na lalaki ang kanyang kamay at umayon, si Uncle Wick ay nahulog. Ang natitirang mga kalalakihan ay nagsimulang pag-alitan si Uncle Wick habang sinusuntok at sinisipa sila siya. "Matandang ang iyong anak ay may utang sa akin ng napakaraming pera," sabi ni Fabian, ang mukha nito ay nakontra. Habang nagsasalita siya, hihilahin na niya si Sharon. Kinilabutan si Sharon, at hindi niya napigilan ang umiyak habang sumisigaw, "Lahat kayo ay masasamang tao. Itigil ang pagbugbog sa aking lolo. Huwag mong hampasin ang aking lolo." Galit na galit si Daryl nang makita iyon at sumigaw ng galit, "Tumigil na kayong lahat." Nais ni Daryl na isipin ang kanyang sariling negosyo, ngunit ang nangyari ay nagalit sa kanya. Nang aapi ng matatandang tao at bata, tao pa ba sila? Wow! Nang marinig iyon ni Fabian at ng kanyang mga tagasunod, tumigil silang lahat, at ang kanilang mga pangitain ay napunta kay Daryl. Tumingin si Fabian kay Daryl. "Saan ka nagmula? Iyon ay wala sa iyong negosyo. Umalis ka." Kabanata 2747. Binubuli mo ang isang matandang lalaki at isang bata, hindi ka ba nahihiya sa inyong sarili? Sambit ni Daryl habang nakatayo sa harap ni Uncle Wick. Natigilan si Fabian, at saka siya ngumiti ng malamig. Sa parehong oras, ang ilang mga alagad ay tumayo sa likuran niya at galit na sumigaw. "Binata, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Gaano kakatapang na manggahas na makagambala sa negosyo ni Brother Fabian? Sobrang pagod ka na ba na manatiling buhay? Umalis ka agad." Ang ilang mga kalalakihan ay lumakad pasulong, sumugod papunta kay Daryl, at inindayog ang mga kamao habang sumisigaw ng galit. Si Daryl ay nagpapanatili ng isang kalmadong kilos habang tinanong niya si Fabian, "Magkano ang utang sa iyo ng anak ng tiyuhin na iyon?" "Magbabayad ako sa kanilang ngalan." Nang marinig iyon ni Fabian at ng kanyang barkada, hindi nila maiwasang tumawa. Sinabi ng taong ito na magbabayad siya sila. "Tingnan mo siya, makakabayad kaya siya? Natatakot akong baka isa siyang baliw lang." Puno ng panunuya ang mukha ni Fabian, ngunit binuka pa rin niya ang kanyang bibig at sinabing, "Hindi naman malaki, mga 500,000 lang naman pera. Kung mayroon kang pera, binata, ibigay mo sa akin sa lalong madaling panahon, huwag mo akong sisihin kung maglakas loob ka sa pagloko sa akin." 500,000 kumunat ang noo ni Daryl, naglabas siya ng panloob na core at inabot kay Fabian. Ang panloob na core na ito ay sapat na upang bayaran ang utang, ito ay nagkakahalaga ng higit pa, kaya't ihinto mo ang pag-istorbo sa kanila sa hinaharap. Kumaway si Daryl sa kanyang kamay at ngumiti bago matapos ang kanyang pangungusap. "Uncle Wick, huwag kang mag-alala, 500,000 pera ay hindi malaki sa akin. Kayang-kaya ko ito." Si Daryl ay kumuha ng ilang mga panloob na core mula kay Tina nang hinanap niya ito sa Holy Saint Sect. Ito ay isang nabasag na marmol lamang. Kinuha ni Fabian ang panloob na core at bamulong, hindi niya mapigil ang huminga ng malamig. Iyon ang panloob na core ng isang enchanted na hayop. Kahit na si Fabian ay isang gangster, siya rin ay isang nagtatanim. Nararamdaman niya ang isang panloob na core ng martial saint sa kanyang kamay. Maaari siyang kumita ng maraming pera kung ibenta niya ito. Sino siya? Si Fabian ay blankong nakatitig kay Daryl, siya ay lubos na natigilan. "So,
Sapat na ba para sa utang, tanong ni Daryl nang makita kung paano nagbago ang emosyon ni Fabian. Buntong hininga. Huminga ng malalim si Fabian habang tiningnan ulit si Daryl. Binata, ano ang pangalan mo, saan ka nang galing? Siya ay may isang mahinang hitsura, ngunit maaari siyang kumuha ng panloob na core ng isang martial saint, kaya't hindi siya dapat maging isang ordinaryong tao. Kalmadong ngumiti si Daryl. Kinuha mo ang pera, kaya wala kang pakialam sa kung sino ako. O sige, hindi nagpumilit si Fabian nang tumanggi ang ibang partido na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Tumingin ulit siya kay Daryl noon bago niya inutusan ang kanyang mga tagasunod na umalis. Gayunpaman, nang siya ay lumingon, ang kanyang mga mata ay nagningning sa masamang hangarin. Sir, nagpasalamat si Teal'c kay Daryl nang umiiyak makalipas ang ilang pag-alis. Mabait kang tao, hindi ko alam kung paano kagantihan. Ngumiti si Daryl. Wala yun, Tio. Hindi mo ako kailangang gantihan. Sa parehong oras, sumulyap si Daryl kay Sharon. Natigilan siya kaagad na pagtanto niya na ang apo ni Uncle Wick ay napakaganda. Sa isang tingin, halos pakiramdam ni Daryl na ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Jewel. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay tumingin at natigilan ang mga mata niya, hindi niya makita. Kumuyam ang puso ni Daryl, nakaramdam siya ng hindi kilalang kalungkutan. Salamat, nagpasalamat si Sharon. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Daryl, wala naman itong paggalaw. Kabanata 2748. Binata, titig na titig si Daryl, ngumiti ng malubha si Teal'c, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan nang sinabi niya, paumanhin, ang aking apo ay ipinanganak na may kapansanan, hindi siya makakita. Pinunasan ni Teal'c ang luha ng lungkot habang nagsasalita. Huwag kang umiyak, Lolo, sabi ni Sharon habang tinatapik ang balikat ni Teal'c. Kahit hindi ko makita, maalagaan pa rin kita. Paglaki ko, si Daryl ay nakadama ng hindi kapani-pani walang pagkaantig nang makita niya iyon. Napakabait na batang babae. Huminga ng malalim si Daryl at tinanong, Tio, mayroon akong kaunting kaalaman sa medisina kung nais mo, maaari ko siyang tingnan. Natutunan niya ang mga kasanayan sa gamot mula sa banal na magsasaka. At binanggit niya ang paggamot para sa pagkawala ng paningin. Ano, natulala si Teal'c? Tuwang-tuwa siyang sumagot. Talaga, tumanggo si Daryl at tinanong si Sharon, ano ang iyong pangalan? Maaari ba akong tumulong upang gumaling iyong mga mata? Si Daryl ay nahiwalay kay Diana sa panahon ng teleportation, at hindi siya dapat matagal na nandoon. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kaawa-awa si Sharon, hindi niya maiwasang sumama ang loob niya. Ang pangalan ko ay Sharon. Sinabi ni Sharon. Gayunpaman, mayroong isang kapatid na engkantada na nagsabing gagamutin niya din ako. Engkanto. Natigilan si Daryl. Si Uncle Wick ay ngumiti ng mapait at sinabi, kalahating buwan na ang nakakaraan, si Sharon ay naglalaro sa kakahuyan. Nakilala niya ang isang babaeng mandirigma, at nais ng babaeng mandirigma na pagalingin si Sharon. Nais niyang maging Panginoon ni Sharon. Pagkatapos, umalis siya upang maghanap ng mga sangkap para sa gamot. Hindi siya nakabalik pagkatapos nito. Nangyari yun, tinaas Daryl ang kanyang mga kilay. Tumawa si Tito Wick nang makita ito ang reaksyon ni Daryl. Marahil ay nagbibiro lang ang babaeng mandirigmang iyon. Ay, oo, nananatili kaming hindi kalayuan dito. Kung wala kang pakialam, mangyaring halika at magpahinga. Tama. Tumanggo si Daryl at hinayaan na si Uncle Wick ang manguna nang makarating sila sa isang sirang hardin sa mga suburb. Bumaling si Daryl kay Teal'c at sinabi, Teal'c, gagamutin ko si Sharon sa silid, mangyaring bantayan ang pintuan at huwag hayaang may mang-istorbo sa akin. Kailangang buhayin ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya upang mapagaling ang mga mata ni Sharon. Bagaman isang mabuting tao si Teal'c, hindi nais ni Daryl na ipaalam sa kanya na siya ay isang sect master. Nakakahiya para sa sect master ng sekta ng Elysium Gate na makita sa mahinang kalagayan. Tama, tumanggo si Tito Wick. Gayunpaman, sa tiyak na sandaling iyon, isang malinaw na tinig ang tumawag mula sa hardin. Tio Wick, nandyan ka ba? Ang boses ay banayad at malambot, ngunit may dala itong isang malakas na aura. Tumalikod si Daryl at natigilan. Napansin niya ang isang pares ng mga babaeng naglalakad ng mabagal. Isang babae sa isang mahabang puting gown ang namuno sa kanila. Siya ay magandang-maganda ang mga tampok sa mukha at isang matikas na aura.
Siya ay isang taong nakilala niya minsan sa Jade Sect Master, si Zoe Jen. Si Daryl ay nagpunta sa Mist Loren upang maging tanod ng pamilya Box upang makuha ang Dragon Essence. Nakuha niya ang Dragon Essence kalaunan pagkatapos ng maraming mga hamon, ngunit siya ay sinalakay ng pamilyang Box at ng mga piling miyembro ng pamayanan, isa sa kanila ay si Zoe. Si Daryl ay may mahusay na alaala, kahit minsan lang niya ito nakilala, siya ay nakilala siya. Nagulat si Daryl. Ang engkanto na kapatid ni Sharon na nabanggit ay ang Sect Master ng Sektang Jade. Mandirigman, nandito ka na. Masayang sabi ni Tito Wick, natigilan siya. Akala niya nagbibiro lang si Zoe, hindi niya inaasahan na babalik siya pagkalipas ng kalahating buwan. Si Sharon ay natuwa din, sumigaw siya, Fairy Sister. Kahit hindi siya nakakakita, naririnig pa rin niya ang boses ni Zoe, tama. Tumango si Zoe kay Uncle Wick at sa kanyang apong babae. Sumunod na lumapag ang kanyang paningin kay Daryl. Sino yan? Kalahating buwan na ang nakakalipas, nangyari na si Zoe na dumaan sa Water Value City at makita si Sharon. Akala niya siya ay maganda at matalino. Ngunit ang kanyang background ay nakakaawa kaya na nagpasya siyang dalhin siya bilang isang alagad at pagalingin ang kanyang mga mata. Gayunpaman, kakailanganin ni Zoe ng maraming mga espesyal na halaman at gamot upang pagalingin si Sharon. Kaya't, napunta siya kahit saan upang maghanap ng mga sangkap, sumugod siya kaagad pagkatapos niyang matagpuan ang lahat ng mga sangkap. Kabanata 2749. Malaki ang utang natin sa binatang iyon. Sinabi ni Tio Wick at pagkatapos ay ibinahagi ang nangyari kanina. Buntong hininga, si Zoe Ang ay lumapit kay Daryl matapos niyang malaman ang totoo. Sa palagay ko narinig kong sinabi mo na kaya mong pagalingin ang mga mata ni Sharon. Si Zoe ay mukhang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang may pag-aalinlangan. Mapanganib ang pamayanan, at ang taong ito dito, kahit na tinulungan niya si Uncle Wick sa pakikitungo sa mga gangsters, na nakakaalam, kung ano ang kanyang totoo intensyon ay bukod, batay sa kanyang kasuotan, hindi siya mukhang propesyonal na medikal. Naramdaman ni Tio Wick na may mali, binuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Opo, mukhang kalmado si Daryl habang sumasagot kay Zoe habang nagsasalita siya. Ilang mga babaeng disipulo na nakatayo sa likuran ni Zoe ay tumawa. Napaka-interesado ng taong ito. Ang aking Panginoon ay gumugol ng kalahating buwan sa paghahanap ng mga halamang gamot at gamot upang mapagaling ang mata ni Sharon. Tapos ikaw ginawa mo itong napakasimple. Malinaw na siya ay mandiraya. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak nang marinig ang nakakahiyang tawa mula sa mga babaeng alagad. Ang aking kalagayan ay medyo nakakahiya, ngunit hindi yun nangangahulugan na ako ay isang mandiraya. Mangyaring umalis ka agad, sinabi ni Zoe kay Daryl, malamig at hindi may kakaila ang kanyang tono dahil napagpasyahan niyang kunin si Sharon bilang kanyang alagad, dapat niyang pagalingin ang kanyang mga mata. Tungkol kay Daryl, anuman ang kanyang hangarin, itataboy lang niya ito. Iyon, grabe ang pakiramdam ni Tio Wick, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin kahit ano nang makita niya ang nagyayelong malamig na emosyon ng mukha ni Zoe. Si Daryl ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Siya ay ngumiti, tumalikod, at lumabas ng silid. Dahil gusto ni Zoe na pagalingin si Sharon, papayag akong gawin niya ito. Makakatipid ako ng aking pagsisikap. Paglabas niya sa labas, narinig niya ang malambot na talakayan ng ilang mga disipulo. Marami pang mandiraya sa komunidad ngayon. Tama iyan, tulad din ng Elysium Gate sekta. Sa loob ng maraming taon, tinutulungan nila ang mahina at sinusuportahan ang pagkamakatarungan sa lipunan. Sa huli, ang Elysium Gate Sect Master na si Daryl, hindi lamang pinahiya si Lady Chang'er, ngunit siya nais din na maging North Mona Emperor. How dare you? Napakabait ni Master na hinayaan niyang umalis na lang ang taong iyon ng ganoon. Papatayin ko siya. Ang mga tinig ng ilang babaeng disipulo ay talagang malambot, ngunit naririnig sila ni Daryl ng malinaw sa sandaling iyon, galit na galit si Daryl. Ginawa ni Zhang Ju na may magpanggap na siya at dinukot si Chang'er. Pagkatapos ay sinadya niyang magkalat ang mga alingaw-ngaw, at tila umabot ang balita sa Mist Loren. Hindi alam ni Daryl na ang bitag ni Zhang Ju ay tuluyang nawasak ang reputasyon niya sa Elysium Gate Sect sa Siam na mainland pagkatapos, sa silid, kumuha si Zoe ng 100 uri ng mga halamang gamot at sinimulang gamutin ang mga mata ni Sharon, buntong hininga.
Pagkalipas ng ilang segundo, nag-isip ulit si Daryl at aalis na sana. Gayunpaman, nang makita niya ang sitwasyon sa silid, agad sinimanggutan ng kanyang mga mata si Zoe. Sectmaster, hindi makakakita si Sharon sa pamamagitan ng paggagamot mo. Lalala siya. Ano, kumunat ang noo ni Zoe, hindi siya masaya. Siya ay ang Jade Sectmaster, ngunit isang simpleng walang tao ang nagkomento sa kanya. Walang makatiis doon. Sa sandaling iyon, ang mga babaeng disipulo ay sumigaw. Bakit hindi ka pa umalis? Gaano kakatapang na manggahas na kwestiyonin ang kasanayan sa medikal ng aming master? Tiyak na may mali sa taong iyon, bakit hindi natin siya hulihin? Ang mga babaeng disipulo ay nagsimulang buhayin ang kanilang panloob na lakas at napalibutan si Daryl. Si Daryl ay kumunot ng kanyang mga mata nang makita ang mga babaeng disipulo na papalapit sa kanya. Ang mga taong iyon mula sa Jade Sect ay talagang sobrang mayabang. Kanina pa nila ako hinabol, at ngayon ay ayaw nila akong pag-usapan. Kabanata 2750. Stop! Lahat kayo! Mahinang sumigaw si Zoe sa pinakakritikal na sandali, kahit na ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito ay mahigpit. Bilang Sectmaster ng Jade Sect, si Zoe ay mayabang. Ang taong nasa harap niya ay isang walang tao mula sa pamayanan. Kung malalaman ng isa na ang mga disipulo mula sa Jade Sect ay binubuli ang isang tao, tatawanan sila ng lahat. Ang mga babaeng disipulo ay napatigil sa pagsasalita niya, ngunit ang kanilang mga tingin ay nanatili sa Daryl. Mister mula sa kapitbahayan, pinili ko ang lahat ng mga halamang gamot lalo na upang pagalingin siya. Bakit mo sinabi na wala silang silbi? Napaangat ang mga magagandang mata ni Zoe nang sabihin niya iyon kay Daryl. Ang mukha ni Zoe ay kalmado, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng galit habang sinabi ito. Matapos niyang magsalita, ang isa sa mga babaeng disipulo ay sumulong at tinitigan si Daryl. Huwag kang magsalita ng kalokohan kung wala kang alam, maunawaan mo ang babaeng alagad ay si Reddy Steves, ang senior sister ni Jade Sect at si Zoe. Siya ay mabangis at kinamumuhian ng mga mandiraya. Ngumiti si Daryl, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sinuri niya kanina ang mga mata ni Sharon. Batay sa kanyang sitwasyon, kailangan niyang isama ang mga nerves sa mga mata nito. Hindi naman niya kailangan ng herbs. Ang mga mata ni Sharon ay ipinanganak na may depekto, kaya't hindi gagana ang mga halaman at gamot. Dahil sa kanyang murang edad, ang mga gamot na iyon ay magpapalala lamang sa kanyang sitwasyon. Mukhang kalmado si Daryl nang sabihin niya ito, casual na galit si Reddy. Tinuro niya si Daryl at sumigaw, sa palagay mo mahusay ang iyong mga kasanayan sa medikal ganoon. Mas mahusay kaysa sa aking Panginoon. Hindi nag-react si Zoe, tumingin siya kay Daryl. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ang taong iyon ay parang determinado, dapat siya ay isang taong pambihira, buntong hininga. Bumantong hininga si Daryl at sumagot. I am only nobody from the community na may ilang kasanayan sa medisina. Nais ni Daryl na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi na siya ay Elysium Gate Sect Master. Gayunpaman, nang isinasaalang-alang niya ang talakayan ni Reddy at ng iba pang mga babaeng disipulo, nag-atubili siya. Kumuha si Zhang Ju ng isang tao na gayahin, si Daryl at sinira ang reputasyon ng Elysium Gate Sect. Si Daryl at Elysium Gate ay nasa isang malaking debate na sitwasyon. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, nagpasya si Daryl na manatiling mababa. Matapos niyang magsalita, si Reddy ang unang tumawa, ang kanyang mga mata ay napununan pangungutya. Pagkatapos ng nasabi at tapos na, wala ka lang. Ang lahat ng iba pang mga babaeng disipulo ay tumawa din. How dare you to challenge our master? Clown lang, sa palagay ko naghahanap lamang siya ng pansin. Ang ganitong uri ng tao ang pinaka-nakakainis na uri. Hindi na nakatiis si Tio Wick. Naglakad siya at sinabi kay Daryl, binata, kailangan mong ihinto ang pagsasalita. Kahit na tinulungan siya ni Daryl kanina, kumpara kay Zoe, ang Jade Sect Master, ang kumpiyansa ni Tio Wick ay mas nakahilig sa babae. Ngumiti si Daryl at sinabi, ito ay isang mungkahi lamang. Karapatan mo kung pipilitin mong pagalingin niya ang mga mata ni Sharon. Gayunpaman, huwag mo akong sisihin kung may mali sa paglaon. Natigilan si Tio Wick, sampal. Galit na galit si Reddy. Mabilis siyang naglakad at sinampal si Daryl. Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Ang aking Panginoon ay ang Jade Sect Master, at mayroon siyang mahusay na kasanayan sa medikal.
Paano maglakas loob sa isang tulad mo na ikumpara ang sarili mo sa kanya? Hayaan mong babalaan kita, kung magpapatuloy kang magsalita ng walang katuturan, gagawin ko ay papatayin ka. Ginamit ni Reddy ang kanyang pinakamalakas na lakas sa sampal na iyon. Ang mga sulok ng bibig ni Daryl ay dumuyugo mula sa sampal. Si Reddy ay ang senior sister ng Jade Sect, at siya ay mainit ang ulo. Mas iginagalang niya ang kanyang Panginoon. Nang marinig niyang nag-alinlangan si Daryl sa kanyang master sa kasanayan sa medisina, hindi na ito na-control ni Reddy. Gusto niyang patayin si Daryl. Gayunpaman, nandoon ang kanyang Panginoon, kaya napilitan si Reddy na kontrolin ang kanyang sarili alang-alang sa reputasyon ng Jade Sect. Kaya, masasample lang niya si Daryl mula ngayon, kung maglakas loob ka sa ibang kalokohan, papatayin kita, malamig na sabi ni Reddy habang nakaturo kay Daryl. Si Uncle Wick ay takot nang maramdaman niya ang malakas na aura ni Reddy. Nais niyang pigilan siya, ngunit wala siyang lakas ng loob. Si Daryl ay kumunat ang noo, ramdam niya ang mukha niya ay nagiinit.